Sa mundo ng mga isekai, kilala ang isang slime na umabot sa rurok ng kapangyarihan, si Rimuru Tempest. Ang patunay na kahit ang pinakamahinang nilalang ay pwedeng maging pinakamalakas, isang slime na naging alamat. Megiddo! Ngunit hindi ito ang kanyang kwento. Sa ibang mundo, sa mas madilim na sulok ng kapalaran, may isang slime na muling isinilang, walang pangalan, walang gabay, at walang sino mang sasagip sa kanya. Hindi siya pinili ng mundo at lalong hindi siya pinagpala. Habang ang ibang slime ay kinilala bilang bayani, siya ay itinuring lamang na pagkain. Ngunit sa bawat nilalamon niya, sa bawat halimaw na nawawala sa loob ng kanyang katawan, unti-unti siyang nagbabago. Hindi siya babangon bilang hari. Hindi rin siya magiging tagapagtanggol. Ito ang kwento ng pinakamahinang slime na piniling mabuhay sa dilim, alone as a slime. Sa ilalim ng maliwanag na buwan, ang madilim na latian na kagubatan ay nakahimlay sa paanan ng isang mataas na bundok, kung saan nakaamba ang anino ng isang dambuhalang dragon. Sa gitna nito, makikita ang isang liwanag at isang putol na kahoy. Mamasa-masa ang lupa ng nakapangingilabot na gubat, kalat ang nabubulok na kahoy at mga lumulutang na kumikislap na spores. Sa isang malaking puno, may maliit na kumpol na kumikislap na dilaw na nakakapit sa balat ng kahoy. Bigla itong gumalaw, lumitaw ang dalawang malalaking umbok na mata at naglibot ng tingin, litong-lito kung nasaan siya. Naalala niya ang dati niyang buhay bilang tao, nakahiga sa kama at nag-scroll sa cellphone. Nagbabasa siya ng manga na pinamagatang Legend of Mushrooms, nagtataka kung bakit hindi ito sumikat. Bago pa man niya namalayan, nakatulog siya. Nang inig ang kanyang dilaw na katawan sa tindi ng pagkabigla, dahil napagtanto niya na bigla na lang siyang namatay at napunta sa ibang mundo. Mabilis din siyang kumalma, tinanggap ito bilang karaniwang tema ng mga kwento, at nagpas siyang suriin ang paligid upang mabuhay. Tumawag siya sa maulap na gubat, nagtatanong kung may naroon, ngunit agad niyang pinagsisihan ng ingay nang mapansin niya ang nagbabantang mga pulang matang kumikislap mula sa mga anino. Sa itaas, nakita niya ang malalaking lamok na lumilipad sa ibabaw ng latian, napansin din niya ang masamang miesma ng lugar at ang hindi komportableng pagkabasa ng paligid. Sa kabila ng kasuklam-suklam na kapaligiran, nakapagtataka, pakiramdam niya ay komportable at parang nasa bahay ang kanyang katawan. Napagtanto niya ang sitwasyon, hindi pa oras para magsaya. Naisip niya kung ano ang anyo niya ngayon at kung bakit pakiramdam niya ay para siyang isang bukol. Biglang nagbukas ang isang holographic na system window sa harap niya. Ipinakita ng screen ang kanyang status, Level 1 Slime Mold, may achievement na Weak Creature at trait na Decomposer. Isang pulang babala ang kumislap, critical ang kanyang kalusugan sa 7/30ths at nagsimula na ang autophagia, inuutusan siyang kumain o mag-hibernate agad. Nagpanik ang Slime Mold habang patuloy na bumababa ang kanyang HP, napagtantong mamamatay siyang muli kung hindi siya kakain kaagad. Naghanap siya ng nagmamadali ng pagkain upang mapigilan ang pagbagsak ng kanyang kalusugan. Muling kumislap ang status screen, itinatampok ang kanyang Decomposer trait at inuulit ang babala na kumain o mag-hibernate. Dahil isa siyang Decomposer, naisip niyang maaari niyang kainin ang kahoy na kinakapitan niya. Sinubukan niyang kumain, ikinalat ang kanyang dilaw na katawan sa ibabaw, at kusang bamalat ang kanyang anyo sa kahoy, sa kanyang pagtataka, lasang parang basang biskwit. Sa loob ng 15 minuto, lumawak ang kanyang katawan na parang sapot sa balat ng kahoy, may kasamang tunog ng paglulunok habang kumakain. Nang tuluyang mabusog, napadighay siya, isang system alert ang nagsabi na siya ay level 2 na at ang kanyang kalusugan ay naibalik sa 35, ngunit hindi na siya makakakuha ng karagdagang XP mula sa patay na kahoy sa loob ng isang oras. Nakakuha rin siya ng isang skill point at kailangang pumili sa pagitan ng pag-upgrade ng Decompose o Pulsation sa level 2. Hindi niya alam kung ano ang ginagawa ng Pulsation, ngunit handa siyang mag-eksperimento, kaya doon niya inilagay ang punto. Umangat ang skill sa level 3 at agad na nagsimulang tumibok ang kanyang mga dilaw na ugat. Napagtanto niya na ang Pulsation ay nagpapahintulot sa kanya na igalaw ang kanyang panloob na protoplasm. Namangha siya na ang kaalaman kung paano gumalaw ay biglang lumitaw sa kanyang isipan, kahit wala siyang utak. Dahil wala nang pakinabang ang kahoy, nagpasya siyang bumaba at mag-explore. Inunat niya ang kanyang malagkit na katawan pababa sa troso,
tinatamasa ang mahiwagang pakiramdam ng pagbabago ng hugis ayon sa kanyang nais. Habang nakabitin, napansin niya ang isang malaking lilang kabute na tumutubo sa lupa. Kung tao ang kakain nito, maaaring ikamatay, ngunit sinasabi ng kanyang mga likas na slime instinct na ito'y isang napakasarap na pagkain. Dumulas siya sa lupa, nakatuon sa pinakamaikling ruta patungo sa pagkain. Trivia tungkol sa slime mold: bagaman mabagal gumalaw ang mga slime mold, natuklasan ng mga siyentipiko sa pamamagitan ng mga eksperimento sa maze na kaya nilang hanapin ang pinakamabilis na landas patungo sa patutunguhan, gaano man kakumplikado ang maze. Higit pang kagilahilalas, sa isang eksperimento kung saan ginaya ang subway system ng Tokyo, nakabuo ang slime mold ng isang kumpletong ruta sa loob lamang ng 26 na oras, isang planong inabot ng halos 10 taon bago mabuo ng mga tao, at mas mahusay pa ang naging resulta. Tahimik na nilapitan ng slime mold ang malaking lilang kabute, ang tangkay nito'y may kakaibang pulang bilog. Gamit ang bago niyang kakayahan sa paggalaw, dahan-dahan niyang binalot ng dilaw na mga litid ang tangkay at gumapang paitaas. Naabot niya ang takip ng kabute at ikinalat ang kanyang katawan, handa ng kumain. Habang kinakain niya ang kabute, nakaranas siya ng hallucination, parang nasa isang cafe. Nakita niya ang sarili na papalapit sa isang babaeng may pink na buhok, ang kanyang online date na tinatawag niyang Pure Little Mushroom. Nakatalikod ang babae at nagtanong kung siya ba ang lalaking hinihintay niya. Sa pantasyang ito, lumitaw ang bida bilang isang lalaking may ulo ng slime na nakasuot ng suit, kumpiyansang kinumpirma ang kanyang pagkakakilanlan. Ngunit naging bangungot ang pantasya nang humarap ang babae, isa pala siyang nakakatakot na halimaw na may maraming mata at tumutulong laway, inaanyayahan siyang lumapit. Sumigaw siya sa takot, nasindak sa panlilinlang ng isang nakalalasong babae. Bumalik sa realidad, isang pulang system alert ang nagbabala ng paglusob ng lason, mabilis na inuubos ng lason ang kanyang mga sustansya. Nagpanik siya nang mapagtantong makamandag ang kabute habang nakikita niyang patuloy na bumababa ang kanyang HP. Nag-isip siya ng mabilis at pinilas ang bahaging nakakabit sa kabute upang pigilan ang pagkalat ng lason, at gumana ito. Kinumpirma ng system na naalis ang lason, ngunit nawalan siya ng bahagi ng katawan at permanenteng bumaba ang kanyang maximum health sa 17. Natakot siya dahil baka siya'y mamatay, ngunit sa kabutihang palad ay mabilis siyang nag-isip at pinutol ang sanga upang mabuhay pa. Bagamat panatag ang loob, nainis siya. Tiningnan niya ang nasirang kabute na may bahaging natunaw at nagpa siyang iwan muna ito. Gumapang siya palayo, sinasabi sa sarili na ang General Slime ay umatras lamang upang muling lumaban. Sabik na mabawi ang nawalang kalusugan, nakahanap siya ng ligtas na tuod at nagsimulang kainin ang kahoy. Matapos ang 15 minutong pagkain, sinabi ng system na wala siyang nakuha na XP dahil sa limitasyon ng oras, ngunit ganap na naibalik ang kanyang kalusugan, napadighay siya, kontento at ligtas. Ganap na nakarecover at puno ng sigla, umupo siya sa ibabaw ng patay na kahoy at sinimulan ang kanyang bagong estratehiya upang unti-unting pabagsakin ang kalaban. Kaya agad siyang kumilos patungo sa nakakalaso na mushroom, at ang taktika, kakain ng kaunti sa makamandag na kabute. Uurong pabalik sa kahoy upang magpagaling bago siya tuluyang patayin ng lason, at uulitin ang siklo. Muling nilapitan niya ang kabute, tinawag itong isang digmaan ng pagpupunyagi, Project Move Mountain, na may panibagong determinasyon. Binalot niya ang kanyang katawan sa tangkay ng kabute, kumpiyansang sa sapat na oras ay mauubos niya ang buong ito. Habang inuulit niya ang proseso, muli siyang nagkaroon ng hallucination. Sa pagkakataong ito, ang makamandag na babae na kumakatawan sa kabute ay mukhang pagod na pagod. Natawa ito dahil ito na ang 8 beses na nagkataon. Tinanong niya kung wala ba itong balak na sumuko. Sa pagkakataong yun, nagawa niyang mapusasan ang babaeng kabute at matagumpay niya itong naaresto, na nangangahulugang nagtagumpay siya sa kanyang binabalak. Bumalik sa realidad, ang kabute ay isa na lamang kulubat na tuod habang tinatapos niyang kainin ang huling bahagi nito. Isang system window ang nagkumpirma ng kanyang tagumpay at ginawaran siya ng mga experience points. Nakakuha rin siya ng bagong skill, Poison Resistance Level 1. Napagtanto niyang ang bagong resistansyang ito ay nagpapahintulot sa kanya na mas tumagal laban sa lason sa kanyang mga susunod na pagsubok. Gayunman, nadismaya siya dahil hindi siya nag-level up, dahil inaasahan niya ang malaking karanasan mula sa pagdaig sa kabute. Iwinaksi ang pagkadismaya, nakita niya ang marami pang kakaibang kabute na naghihintay, nagpasya siyang ipagpatuloy na lamang ang pagkain niya sa buong kagubatan. Ipinagpatuloy ng bida ang kanyang piging sa pagkain ng straw pipe mushroom, ang matagumpay na decomposition ay nag-angat sa kanya sa level 3,
at napansin niyang ligtas kainin ang kabuteng ito at hindi nakakalason. Uhaw sa mas malaking kapangyarihan, kinain niya ang mapanganib na monk's cap mushroom. Ang maanghang at nakal-alasong pagkain ay nagdala sa kanya sa level 4 at in-upgrade ang kanyang poison resistance sa level 2. Hindi na nasiyahan sa paisa-isang target, tinakpan niya ang isang napakalaking kumpol ng mga puting kabute, idineklara na lahat ng yun ay magiging kanyang mga sustansya. Matapos kainin ng mga mushrooms, umabot siya sa level 5 at ang kanyang maximum na kalusugan ay umakyat sa 79. Nagbabala ang system na naabot na niya ang saturation point at hindi na siya makakakuha ng karagdagang experience mula sa mga kabute sa loob ng 24 na oras. Busog at kontento, napadighay siya sa wakas ay naabot na niya ang kanyang limitasyon. Sa palagay niya, ibabalot na lamang niya ang iba upang maiuwi. Kaya isinabat niya sa kanyang likod ang natitirang mga kabute upang isama sa paglalakbay. Naglakbay siya sa kagubatan na may makukulay at makamandag na kabute sa kanyang malagkit na katawan. Humuhuni habang iniisip na magsisilbi ang mga ito bilang parehong emergency na pagkain at baluti. Iniisip niya na katulad lamang ito ng mundo ng mga hayop na pinapanood niya noong bata pa siya, kung paanong ginagamit ng mga alimango ang mga sea anemone upang palayasin ang mga pugita. Sa parehong paraan, maaari niyang gamitin ang makamandag na kabute upang takutin ang mga halimaw na gustong kumain sa kanya. Natawa siya sa sarili niyang ideya at pinuri ang sarili bilang isang henyo, sapagkat pansamantala niyang nalutas ang mga isyu sa kaligtasan. Biglang lumakas ang hangin na kanyang ikinagulat, at isang kawan ng dambuhalang mga putakti ang umugang sa itaas, may daladalang malalaking tipak ng pulang karne. Nagtago ang bida sa matataas na damo, umaasang gagana ang kanyang makamandag na camouflage at hindi siya mapapansin ng mga nakakatakot na insekto. Habang may isang putakti na lumilipad ng mababadala ang pagkain, isang napakalaking dila ang biglang sumibad mula sa mga anino at sinunggaban ng insekto sa ere. Isang dambuhalang berdeng palaka ang nakaupo sa isang troso, ninunguya ang putakti. Nanigas sa takot ang bida, napagtantong may isa na namang nakamamatay na mandaragit ang pumasok sa lugar. Gayunman, ang pag-atake ng palaka ay nagpagalit sa buong kawan, binitiwan ng mga putakti ang kanilang pagkain at sumisid pababa upang atakihin ang palaka. Mula sa kanyang pinagtataguan sa damo, pinanood ng bida ang kaguluhan. Mabilis na nadaig ang palaka ng napakaraming bilang ng mga insekto, isang putakti ang bumaon ng pantusok sa hulihan ng palaka, habang ang isa pa ay kumapit sa ulo nito at kinagat ng malupit gamit ang pansipit. Pinagmasdan ng bida ang labanan mula sa damo, sinusuri na ang isang putakti ay mas mahina kaysa sa palaka, ngunit ang napakalaking bilang ng kawan ang pumupuno sa agwat ng lakas. Ang kanyang takot ay napalitan ng oportunismo habang nagtatago siya. Iniisip kung maaari niyang samsamin ang mga labi, nang atwiran siya na ang mga bangkay ng halimaw ay magbibigay ng mas maraming experience kaysa sa kahoy at mga kabuteng kinakain niya. Patuloy na pinagtutulungan ng mga putakti ang dambuhalang berdeng palaka, walang humpay na tinutusok at kinakagat ito. Sa isang desperadong hakbang para mabuhay, kumislap ng lila ang lalamunan ng palaka at pinakawalan nito ang skill na empowered tongue, pinatamaan ng maraming putakti sa ere sa sobrang bilis gamit ang kanyang dila. Ngunit hindi pa rin sapat ang kontra-atake, mas marami pang putakti ang kumapit sa bibig ng palaka, tumunog pa ito habang kinakain. Patuloy na sumilip ang bida mula sa damo, nasasaksihan ang kalupitan ng kalikasan. Biglang bumagsak ang isang napakalaking anino sa ibabaw ng palaka sa troso. Nagtaas ng tingin ang palaka, litong-lito, halos walang naibulalas, bago dumating ang malaking ahas sa kisap matang bilis na may malaking bibig at pangil. Sumabog ang dugo sa hangin habang isang dambuhalang ibon na may mapulang balahibo at buntot na parang ahas ang lumitaw, madaling sinunggaban ang palakay gamit ang buntot nito. Sa hindi kalayuan, nasasaksihan ng bida ang mga pangyayari. Ibinaba ng nakakatakot na nilalang ang ulo nito, at ang kumikislap na pulang mata ay tumuon sa nanginginig na bida, tila nababasa ang kanyang pagbabalat kayo ng kabute. Nadismoralisa sa harap ng mga nakamamatay na halimaw, sumuko ang bida at sarkastikong inanyayahan ang ibon na kainin na siya habang nagrereklamo na hindi patas ang larong ito. Ang refleksyon ng bida ay makikita sa napakalaking balintataw ng ibon, ipinapakita kung gaano siya kaliit kumpara sa apex predator na ito. Ikiniling ng ibon ang ulo nito, nawala ng interes sa maliit at hindi kaaya-ayang slime, at malakas na tumulak sa lupa upang lumipad. Napakalakas ng hangin mula sa paglipad nito kaya tinangay ang bida palayo, siya'y nagpagulong-gulong sa ere at nakatanggap ng 30 damage habang nagkahiwa-hiwalay ang kanyang mushroom camouflage. Unti-unting bumalik sa katahimikan ang kagubatan habang humuhupa ang mga dahon.
Wala na ang napakalaking banta sa ilalim ng maliwanag na buwan, at ang malawak na tanawin ng bundok at gubat ay mistulang mapayapa, ngunit nakapanlulumong napakalaki. Bumagsak ang bida sa isang troso na may iilan na lamang na natitirang kabute, nanginginig dahil sa muntik ng kamatayan. Sinuri niya ang kanyang kinalalagyan sa malupit na hierarkiya, iniisip ang food chain na may dambuhalang ibon sa tuktok, kasunod ang mga halimaw, hayop, at mga insekto, na pagtanto niyang siya ay nasa pinakailalim, mas mababa pa kaysa sa mga halaman, kapantay ng lupa. Ngunit naunawaan din niya na ang mababang kalagayang ito ang mismong nagligtas sa kanya, napakalawak ng agwat ng kapangyarihan sa pagitan niya at ng halimaw, hanggang sa puntong hindi man lang siya itinuring na pagkain, kaya naligtas ang kanyang buhay. Binuksan niya ang kanyang status window, isa siyang level 5 slime mold na may 79 na kalusugan, 13 hindi pa nagagamit na skill points, at mga napahusay na kakayahan, decomposition level 6, pulsation level 3, at poison resistance level 2. Sa kabila ng mabilis niyang paglakas, nanlumo siya, matapos mag-level up ng 4 na beses sa isang gabi. Ang titulo niya ay nananatiling weak creature at wala talagang nagbago sa pundasyon ng kanyang kalagayan. Kinwestiyon niya ang kanyang hinaharap, iniisip kung paano makaliligtas ang isang simpleng slime mold sa ganito kapanganib na kapaligiran. Nilamon ng pagod, napabuntong hininga siya, ninanais na sana'y panaginip lang ang lahat at magising siyang ligtas sa kanyang kama. Lumipas ang gabi at sumikat ang araw, tumagos ang liwanag sa ilalim ng kagubatan, biglang may malapot na berdeng likido ang tumulo mula sa pulang takip ng kabute sa itaas, at diretsyong bumagsak sa walang kamalay-malay na slime, umasta ang substansya na parang malakas na asido, kumukulo sa dilaw niyang katawan at tuloy-tuloy na nagpapakita ng mga damage marker. Napasigaw siya sa sakit, desperadong makaiwas sa nakakapasong pakiramdam, pinaganya niya ang bagong skill na burst, na agad nagpasigla sa kanyang panloob na cytoplasm upang lumikha ng napakalakas na tulak. Dahil sa puwersa ng skill, marahas siyang naitapon palayo sa troso, nagkahiwa-hiwalay ang koleksyon niyang mga kabute habang bumagsak siya sa lupa. Mabilis siyang bumawi at tumingin pabalik upang kilalanin ang umatake, namataan niya ang isang malaking pulang snail, dahan-daang gumagapang sa kabute. Walang pakialam ang snail sa kaguluhan at muling nagbuga ng isang bugso ng asidong likido sa isang kalapit na kabute. Agad na tinunaw ng asido ang kabute, naging berdeng malabnaw na putik, at masayang hinigop ng snail ang natunaw na pagkain, pinanood ito ng bida ng may pagkasuklam, tinawag itong isang mabahong snail. Sa pagkagulat tumingala ito, kumurap ang mga mata nitong nasa tangkay habang napapansin ang galit na slime mold. Galit na galit ang bida. Iniisip na bagamat nakakainis ang magnakaw ng pagkain, ang pagtulo ng asidong laway sa kanyang mukha at halos pag-disfigure sa kanya ay lubos na hindi mapapatawad. Ngunit tinitigan lamang siya ng snail gamit ang maliliit at inosenteng mga mata, naglalabas ng kaawa-awang tunog upang magmukhang walang laban. Sinikap ng bida na panatilihin ang kanyang galit, sinabihan ng nilalang na huwag magpakabiktima o subukang manipulahin siya gamit ang kanyang itsura. Lumugmok ang snail sa tabi ng isang kabute, mukhang lubhang lugmok at patuloy na umuungol ng malungkot. Nang makita ang nilalang na ganoon kapathetic, unti-unting hamupa ang galit ng bida, napaisip siya na pareho lamang silang mga nagdurusa, nasa pinakailalim ng food chain, gumagala sa mundo at pilit naghahanap ng makakain, naisip niya kung masyado ba siyang malupit sa hayop at napabuntong hininga. Nagpasya siyang palampasin na ang issue, sinabi niya sa suso na hindi niya ito pahihirapan at maaari na itong kumain. Dahil marami namang kabute na maaaring pagsaluhan, agad na sumigla ang snail at masayang nagdiwang sa pahintulot. Habang masayang hinihigop ng asidong snail ang natunaw na kabute, nanood ang bida at nagsimulang lumipad ang kanyang imahinasyon, naisip niya kung ang sitwasyong ito ba ay isang klasiko na trope ng pagkakaibigang ipinanganak mula sa labanan na madalas makita sa shonen manga. Nagsimula siyang magpantasya tungkol sa hinaharap na magpa-party sila, pinagsasama ang kani-kanilang lakas upang tumaas ang tsansa nilang mabuhay. Lumala ang kanyang delusyon hanggang sa maisip niyang sabay silang mag-evolve bilang makapangyarihang mga mandirigmang humanoid, at balang araw ay magkatabing haharap at tatalo sa isang dakilang Demon King sa pamamagitan ng lakas ng kanilang ugnayan. Kumbinsido na ang mga kasama ay mahalaga sa kaligtasan, nagpasya siyang kumilos, lumapit siya sa pulang snail at nagmungkahi ng isang alyansa, dahil pareho silang mababang antas na halimaw, iminungkahi niyang magtulungan sila at magbantay para sa isa't isa. Nangakong sisiguraduhin niyang marami itong kabuteng makakain, tumugon ang suso ng isang cute na tunog, ngunit sa halip na makipagkamay, bigla niya itong sinunggaban at kinain ang bahagi ng kanyang slime, na ikinagulat mismo ng bida.
Ganap na nabigla ang slime mold sa atake, nakatanggap siya ng 12 puntos ng pinsala at bumagsak ang kanyang kalusugan sa 62 habang napapilipit sa sakit. Masakit niyang napagtanto na hangal ang kanyang pantasya. Sa mundong ito, walang pakialam ang mga halimaw sa damdamin o pagkakaibigan, naroon lamang ang payak at malupit na ugnayan ng pagkain o pagiging pagkain. Inamin niyang naloko siya ng kaawa-awang anyo ng snail at, napagtantong mas malakas ito kaysa sa kanya. Nagpa siya ang bida na tumakas habang pansamantalang abala ang nilalang sa pagkain ng bahagi ng kanyang slime. Ngunit tumingala ang asidong snail at napansin na sinusubukan ng tumakas ang kanyang biktima. Agad itong lumingon at nagsimula siyang habulin, tumatangging pakawalan siya. Desperado para mabuhay, ginastos ng bida ang kanyang natitirang skill points upang i-upgrade ang pulsation mula level 3 tungo sa level 4, sumisigaw na ginagamit na niya ang buong lakas. Tumakas siya na may bagong bilis. Ang dalawang mababagal na nilalang ay nasangkot sa isang matulin na habulan sa ibabaw ng troso. Hanggang umabot sila sa 3 minuto ng habulan, ngunit hindi pa rin sila nakakalayo. Sa kanyang pagkadismaya, napagtanto niyang kahit na may upgrade, pantay pa rin ang bilis ng mabahong snail. Inihanda ng asidong snail ang susunod nitong atake, kumaibat ang katawan nito habang nag-iipon ng presyon. Bigla itong dumura ng isang napakalaking buggle ng nakakabulok na likido. Pinapagana ang skill nitong acid liquor. Tinamaan ang bida ng may nakapangingilabot na katumpakan, nagliliyab ang kanyang katawan sa tindi ng pagkasunog na dumaan sa kanyang dilaw na katawan at nagdulot ng napakalaking 27 puntos ng pinsala. Kaya pisikal siyang nahati sa dalawang magkahiwalay na lawa ng slime, tulala at sandaling naisip ng bida kung ang kanyang kamalayan ba ay automatikong nananatili sa mas malaking bahagi ng kanyang nahating katawan, ngunit agad niyang itinaboy ang pilosopikal na kaisipang yun. Masyadong kritikal ang sitwasyon para mag-aksaya ng isip sa ganoong bagay. Nakaambas sa ibabaw niya ang snail, naglabas ng nakakatakot na hiyaw habang ibinubuka ang bibig na puno ng matatalas ng ngipin, mistulang ganap na ibang halimaw kaysa sa cute na nilalang na ipinagkunwari nito. Walang pag-aatubili, kinain ng snail ang isang bahagi ng slime ng ating bida. Habang kinakain ang kanyang bahagi, pinili ng bida na tiisin ang sakit. Sinasabi sa sarili na kailangan niyang mabuhay sa sandaling ito upang makapaghiganti sa hinaharap. Lumunok ang snail ng isang subo ng dilaw na slime at saglit na huminto. Ngunit agad na nagliyab ng nagbabantang pulang liwanag ang mga mata nito, hudyat na hindi pa ito tapos at balak nitong ubusin ang natitira sa kanya. Sa isang desperadong hakbang, palihim na ibinalot ng bida ang isang litid sa tangkay ng isang lilang makamandag na kabuting nakahandusay sa tabi. Nang sumugod ang snail na nakabuka ang bibig upang kumagat muli, pinaganya ng bida ang burst skill. Gamit ang biglaang tulak, itinulak niya ang makamandag na kabuti diretso sa nakanganga nitong bibig. Nakain ng snail ang nakalalaso na mushroom at agad ang epekto, lumabas ang mga lilang ugat sa puting balat ng snail habang binabahan ng lason ang sistema nito. Nagpupumiglas ito sa matinding sakit, bumubula ang bibig habang winawasak ito ng lason mula sa loob. Sa wakas, bumagsak ang dambuhalang snail, ipinabatid ng system sa bida na ang target ay natalo, at ginawaran siya ng sapat na experience points upang umangat mula level 5 patungong level 6. Habang humahabol ng hininga, ipinaliwanag ng bida ang kanyang estratehiya sa pagkapanalo, napansin niyang palaging ginagamit ng snail ang asido upang tunawin muna ang mga kabute bago kainin. Ipinagpalagay niyang ginagawa ito ng snail dahil wala itong poison resistance at hindi nito kayang kainin ang mga ito ng hilaw, sa pamamagitan ng pagpilit na ipasok ang hilaw at makamandag na kabute sa lalamunan nito, sinamantala niya ang nakamamatay nitong kahinaan. Tumawa ang slime mold sa tabi ng bangkay ng asidong snail, ipinagdiriwang ang kanyang unang pagpatay ng halimaw sa bagong mundong ito. Dahil mausisa sa gantimpala ng pagdedecompose ng isang halimaw, dumulas ang kanyang dilaw na katawan papunta sa puting laman ng snail. Ngunit agad siyang umurong, malagkit at nakakadiring hawakan ang karne ng snail. Huminga na lamang siya ng malalim, pinapaalalahanan ng sarili na siya lang ang natatakot. Ang karne ng snail ay isa ring uri ng karne. Tulad ng sa ibang hayop, itinuring na lamang niya ito na parang pagkain sa lutuing Pranses, kasabay noon ginamit niya ang dissolution. Ngunit sa sandaling malasahan niya ito, siya inayanig sa pagkasuklam at pandidiri. Sumigaw siya sa loob ng kanyang isipan, napakasama ng lasa, maalat at maasim, at ang tekstura ay parang makapal na sipon. Dahil sa sobrang sama ng karanasan, tumigil siya. Isang system window ang nag-anunsyo na nabigo ang decomposition at walang nakuha na experience points. Tinitigan niya ang bangkay ng may pag-aalinlangan, naisip niyang itapon na lang ito,
ngunit pakiramdam niya'y sayang ang isang tagumpay na halos ikinamatay niya. Ipinaalala niya sa sarili na kailangan niyang lumakas ng mabilis, inisip niya na ang lahat ng ito ay isa lang panaginip, at hindi niya kailangan maging pihikan sa pagkain. Nagpasya siyang tiisin ito sa makasagisag na paraan na pagpigil ng ilong, kahit alam niyang wala naman siya nito, at pinilit ang sarili na lunukin ang karumal-dumal na pagkain. Napuno ang kagubatan ng kanyang mga tunog ng pagsusuka habang pilit niyang pinipigilan ang nakakadiring pagkain. Mistula siyang sirang glitch ng slime habang patuloy niyang kinakain ang karne ng snail, sinabayan ng ilang kabute sa paligid. Nang sa wakas ay matapos siya, inanunsyo ng system na kumpleto na ang decomposition, nakakuha siya ng sapat na experience upang umangat mula level 6 patungong level 7, at tila gumaling ang kanyang katawan, ngunit salungat sa sinasabi ng system, pakiramdam niya ay mas masama pa ang lagay niya. Humilata siya bilang isang tunaw na lawa ng slime sa tabi ng bakanteng pulang kabibe, mas masama ang pakiramdam kaysa bago siya kumain. Sinuri niya ang kanyang status screen, may 1.4 skill points siya, at ang kanyang mga skill ay Decomposition level 6, Pulsation level 3, Poison Resistance level 3, at Burst level 1. Sinuri niya kung ano ang kahulugan ng mga skill na ito sa praktikal, itinumbas niya ang Decomposition sa simpleng pagkain, sa mapanuyang isip, isinalin niya ang iba pa, ang Pulsation ay pagtakbo palayo, ang Poison Resistance ay para hindi malason, at ang Burst ay pagtakbo palayo. Nainis siya nang mapansin niyang wala man lang siyang kahit isang kakayahang magamit para umatake. Tinanggap ng slime mold ang kanyang realidad, sinasabi sa sarili na walang silbi ang magreklamo para sa kanyang uri. Inilarawan niya sa isip ang malalakas na mandaragit ng kagubatan, bilang mga maskuladong higanti, ikinatwiran niyang sa kanyang mababang stats, hindi niya kayang mangudyok ng laban kahit pa may mga skill siya sa pag-atake, maaari lamang niya aliwin ang kanyang sarili tulad nito. Habang nakatuon sa kaligtasan, nagpasya siyang i-upgrade muli ang Pulsation skill. Umangat ang skill sa level 4 at sabik niyang sinubukan kung gaano na siya kabilis ngayon dahil walang oras para matalo. Itinulak niya ang kanyang slime body ng buong bilis, sinusukat ang galaw niya sa ibabaw ng kahoy. Natuklasan niyang ang bago niyang pinakamataas na bilis ay 20 cm kada segundo. Ngunit nang kalkulahin niya ito, 0.78 km kada oras, napasuko siya sa panghihina ng loob, napagtantong napakabagal pa rin niya sa kabila ng lahat ng pagsisikap. Makalipas ang isang linggo, ang bida ay nagpapahinga sa loob ng isang hungkag na troso, may hawak na pulang kabute. Napagnilayan niya na bagamat ligtas ang troso, naubos na niya ang lokal na pagkain at 2 level lamang ang kanyang nadagdag, natuwa siya nang tuluyan na niyang maunawaan ang kanyang pisikal na katangian bilang isang slime mold, at napagtanto niyang oras na upang maghanap ng bagong base. Bago umalis, nagpasya siyang magsagawa ng isang huling malaking pangangalap upang mapuno ang kanyang tiyan at inventaryo. Pinaganya niya ang search sa pamamagitan ng pagpapatag ng kanyang katawan hanggang maging isang network na parang mga ugat. Sa ganitong paraan, maaari niyang saliksikin ang maraming direksyon ng sabay-sabay. Lumalaki ang saklaw ng kanyang paghahanap kasabay ng kanyang health points, kumalat ang kanyang dilaw na katawan sa sahig ng kagubatan na parang isang buhay na mapa. Ipinaalam ng system sa kanya na nakapag-imbak siya ng 3 puting kabute sa loob ng kanyang katawan. Pinalawak niya ang kanyang saklaw at nakuha ang 6 na maliliit na grass mushroom, ipinaliwanag niya na sa pamamagitan ng kontrol sa kanyang katawan, maaari siyang mag-imbak ng mga bagay o agad na i-decompose ang mga ito, na nagpapataas ng kanyang kahusayan. Habang kinakain niya ang isang kumpol ng asul na kabute, ipinagpatuloy ng slime mold ang pangangalap sa pamamagitan ng paglamon sa isang malaking asul na kabute. Kinumpirma ng system ang decomposition, ginawaran siya ng experience. Kasabay nito ay na-upgrade ang poison resistance sa level 4, kasabay ng paglawak ng kanyang search network. Biglang tumama ang kanyang mga dilaw na litid sa isang matigas na pulang bagay, agad siyang inalerto ng system na ang target ay hindi maaaring i-decompose. Bago pa siya makareact, nakaramdam siya ng matalim na sakit at nakatanggap ng 9 na puntos ng pinsala. Mabilis niyang binawi ang kanyang katawan, inis na napagtantong muli niyang nakasalubong ang hayop na yon. Gumamit ang umaatake ng skill na acid liquor, nagbuga ng berdeng nakakatunaw na likido na kanyang ikinagulat. Bahagyang tinamaan ng slime mold at nakatanggap ng karagdagang 7 puntos ng pinsala, ngunit nakahinga siya ng maluwag dahil nakaiwas siya sa karamihan nito salamat sa pinahusay niyang bilis. Ang kalaban ay isa na namang asidong snail. Napansin ng bida na mas mabilis ito kaysa sa nauna at nagtaka siya kung nagkakaiba-iba ba ang lakas sa loob ng iisang species.
Gumalaw siya ng paikot at pabigla-bigla, kumpiyansang hindi na siya matatamaan muli ng snail. Ngunit gumamit ang snail ng isang mapaminsalang close-range na atake, winasak ang slime mold at nagdulot ng napakalaking 33 puntos ng pinsala. Huminto ang snail, inakalang tapos na ang laban, ngunit sinamantala ng bida ang sandaling yun, sadyang tinanggap niya ang tama upang makalapit, at isiniksik ang isang lilang makamandag na kabute sa bibig ng snail. Tinukso niya ang nilalang, iniisip na madali na itong talunin kapag alam na ang kahinaan nito, at binanggit ang agwat ng talino sa pagitan nila, agad na umubra ang plano. Nagpumiglas ang asidong suso habang kumakalat ang lason sa katawan nito. Kinain ng bida ang natalong kalaban, muling tinitiis ang kasuklam-suklam na lasa, ginantimpalaan siya ng system para sa pagpatay, inangat siya mula level 9 patungong level 10. Umupo siya bilang isang tunaw na tumpok, masama ang pakiramdam dahil sa kinain, ngunit inamin niyang sulit ito dahil sa napakalaking experience na nakukuha mula sa mga halimaw. Iniwan niya ang pulang kabibi ng asidong suso at ipinagpatuloy ang kanyang paglalakbay sa madamo na kagubatan. Habang naglalakad, nakarinig siya ng kaluskos mula sa makapal na damo sa unahan. Inakalang isa na namang mahinang suso, mayabang niyang tinawag ang nakatagong nilalang at inutusang magpakita. Sa kanyang pagkagulat, ang sumabog palabas ng damo ay hindi isang suso, kundi isang dambuhala at nakakatakot na sentipedeng may mga paa na parang talam. Nanigas ang slime mold habang ang matayog na insekto ay naghulog ng nagbabantang anino sa kanya. Gumalaw ang matutulis na bughaw na paa ng centipede, lumilikha ng ritmikong nakakatakot na tunog. Sa matinding takot, nanginginig at napagtantong nagkamali siya. Sumugod ang centipede upang umatake, sa panik, sinubukan ng bida ang dati niyang estratehiya, itinaas niya ang isang makamandag na kabute at sumigaw upang pigilan ang halimaw. Ngunit nabigo ang taktika, agad na hiniwan ng matatalas na paa ng centipede ang kabute sa dalawa bago pa ito makain. Napatitig ang bida sa gulat habang bumabagsak ang hiniwang kabute, napagtantong walang silbi ang kanyang panlilinlang laban sa kaaway na ito. Sumunod na ginamit ng halimaw ang skill na Myriapod Blade Strangle, ibinalot ang mahabang katawan sa slime at pinisil ito. Isinuksok ng centipede ang ulo nito sa dilaw na slime, sinusubukang kagatin at pira-pirasuhin ang bida. Ngunit nagbago ang takbo ng laban, nahirapan ang centipede at hindi makapagdulot ng pinsala. Napagtanto niya na ito ay isang uri ng compatibility counter, ang kanyang katawan ay likas na immune sa mga matatalim na pag-atake ng talam. Ang mandaragit ay naging biktima, nilamon ng slime mold ang naipit na insekto, masayang tinanggap ang mga experience points na kusa ng naihatid sa kanya, at kinain ito. Dahil sa tagumpay na ito, lalo siyang naging matapang, ipinagpatuloy niya ang pangangaso, nakakita ng isang malaking berdeng salagubang sa likod ng bato. Sinubukan din niyang atakihin ang isang lumilipad na putakti, ngunit napabuntong hininga siya dahil masyado pa rin siyang mababa upang maabot ito. May nakita rin siyang ipis ngunit dahil sa matinding pandidiri, pinabayaan na lamang niya ito, ayaw niya talagang kainin yun. Makalipas ang ilang oras, naglakbay ang bida sa kagubatan na mataas ang diwa, humuhuni habang may pulang kabute sa kanyang bibig. Binuksan niya ang kanyang status window at nakita ang malaking pag-unlad, isa na siyang level 13 slime mold na may 157 health points, umangat din ang kanyang mga skill, pulsation level 8 at poison resistance level 5. Masaya siyang naglakbay, sapagkat napagtanto niyang ang pagkain ng karne ay talagang may kakaibang epekto, napakabilis ng pagtaas ng kanyang antas, dahil dito, napatunayan niyang sulit ang mga katangian ng isang slime mold, ang mga pagbabagong naganap ay kakaiba ngunit hindi masama, at habang umaawit siya sa tuwa, nakaramdam siya ng kumpiyansang kaya niya itong gawin muli. Inilarawan ng slime mold ang kanyang pwesto sa food chain, mas mataas na kaysa sa mga insekto, ngunit mas mababa pa rin kaysa sa mga butiki, palaka, at sa terror bird. Nagpasya siyang panahon na upang mag-ambisyon ng mas mataas at manghuli ng dambuhalang mga paa ng palaka. Puno siya ng kumpiyansa sa kanyang loika, basta't malampasan niya ang pinakamahirap na yugto, mula 0 hanggang 1, ang susunod na proseso, mula 1 hanggang 100, ay magiging mas madali. Pagkatapos nito, ang kanyang paglaki ay magiging tulad ng bulang nyebe na patuloy na gumugulong, hindi na mapipigilan, at ang pamumuno sa ibang mundo ay tila nasa kanto na lamang, naghihintay na maabot. Dumating siya sa gilid ng isang malabo at maputik na lawa sa latian na kagubatan, nagtaka siya kung bakit mayroon pang isang lawa ng tubig sa lugar na yun. Pinagmasdan niya ang tubig, iniisip kung may mahahalagang yaman bang nakatago sa ilalim at kung maaari ba siyang sumisid upang mag-explore. Nagpasya siyang matuto sa pamamagitan ng pagsubok,
kaya isinawsaw niya ang kanyang dilaw na litid sa tubig. Agad at masakit ang naging reaksyon na maga ang kanyang katawan na parang lobo at siya'y nagpanik, pakiramdam niya ay sasabog siya. Sa pamamagitan ng osmotic pressure, natutunan niya na bilang isang single-celled na organismo, ang sariwang tubig ay rumaragasa papasok sa kanyang mga selula, napagtanto niya na sasabog at mamamatay siya kung tuluyang lulubog sa tubig, tulad ng isang pulang selula ng dugo. Mabilis niyang binawi ang kanyang litid, nakahinga ng maluwag ngunit napilitang talikuran ang plano niyang galugarin ng mundo ng tubig ngayon, biglang may mga bulang umangat mula sa lawa, at dahan-daang lumitaw mula sa tubig ang isang malaking madilim berdeng crustacean. Litong-lito, nakilala ng bida ang nilalang bilang isang alimango. Blanko ang titig ng nilalang habang bumubula ang bibig nito. Ang pagkalito ng bida ay napalitan ng gutom nang maisip niya ang isang pinggang nilagang alimango. Matapos ang napakaraming kadiring insekto, masaya niyang naisip na sa wakas ay normal na pagkain nito. Sinubukan niyang lokohin ang nilalang, tumawag mula sa pampang sa isang palakaibigang boses upang makipagkaibigan. Ngunit binaliwala siya ng alimango at umakyat sa isang matarik na batong nakausli sa tubig. Umupo ito roon habang patuloy na bumubuga ng mga bula mula sa bibig. Napagtanto ng bida na hindi lalapit sa kanya ang alimango. Nagpasya siyang hindi sulit ipagsapalaran ng buhay sa tubig, sa halip, binalak niyang tunawin ang mga makamandag na kabute at ibuhos ang lason sa tubig upang patayin ang alimango mula sa malayo. Ngunit gumamit ang dambuhalang alimango ng bubble barrage, nagpaputok ng mataas na pressure ng tubig mula sa bibig nito. Tinamaan ang slime mold ng napakalakas, at tumagos ito sa kanyang katawan. Nagdulot ang atake ng 25 puntos ng pinsala, nagulat ang bida na ang simpleng water gun ay kayang manakit ng ganoon kalala, habang tinitingnan niya ang butas sa kanyang katawan. Muling nagpaputok ang alimango, sinubukan ng slime mold na umiwas ngunit nakatanggap pa rin ng karagdagang 10 pinsala habang nagkukumahog siyang umatras. Dumulas siya sa likod ng isang malaking ugat ng puno, hinaharangan ang pag-atake ng mga bugso ng tubig. Nabahala siya nang mapagtantong ang pag-atake ng water gun ay tunay na nagdudulot ng pinsala sa kanya, malinaw na mas malakas ito, isang antas na mas mataas kaysa sa mga insektong kilala niya noon. Napagpasyahan niyang kung tatakbo siya ngayon, lalo lamang siyang magiging target, kaya nagtago siya at naghintay, umaasang mauubusan ng pasensya ang alimango. Biglang may malakas na lagabog ng tubig, tumalon ang alimango mula sa kinauupuan nito. Sumilip ang bida mula sa likod ng puno, iniisip kung sumuko na ba ang halimaw. Sa kanyang pagkasuklam at takot, nakita niyang umaakyat na sa lupa ang dambuhalang latian na alimango. Mapanlakad na nakabuka ang mga sipit nito habang agresibong nagbabanta. Ginamit nito ang kanyang kakayahang dash, gumapang ito sa nakakakilabot na bilis upang paliitin ang distansya. Nanood ang bida sa pagkabigla habang sumasalakay ang mandaragit patungo sa kanyang pinagtataguan. Nagpanik ang slime mold at nagmamadaling umakyat sa puno, napagtanto niya na plano siyang kainin ito. Kumapit siya sa punong kahoy at tumingin pababa sa alimango, nakaramdam ng kaunting ginhawa, iniisip na maiiwasan niya ang mga atake ng tubig sa pamamagitan ng pag-akyat, pinagsisihan niya kung gaano kabilis siyang naging biktima sa halip na mga ngaso, ngunit naputol ang kanyang ginhawa ng makarinig ng kaluskus mula sa itaas, tumingala siya at nakita ang isang malaking maputlang gagamba na may pulang mga mata. Dahan-daang bumababa patungo sa kanya na tila walang takot. Padabog niyang ikinaway ang isang litid, sinasabihan ng gagamba na umalis dahil abala siya sa alimango. Mayabang pa niyang binalaan ng gagamba na huwag maging walang utang na loob, ipinagyabang na marami na siyang nakain ng mga insektong katulad nito. Ngunit hindi umatras ang gagamba, sumitsit ito ng agresibo, kumikislap ang pulang mga mata. Bigla nitong ginamit ang arachnid slash. Ang mga unahang paa nito ay hamampas na parang mga talam sa kisap matang bilis. Sa kanyang pagkagulat, hiniwa ng atake ang kanyang katawan at doon niya napagtanto na hindi siya immune sa mga atake ng talam, naputol ang isang malaking bahagi ng slime at nagdulot ng 30 puntos ng pinsala. Sinagap at kinain ng gagamba ang naputol na slime, nalito ang bida, lumitaw ang isang status window na nagsasabing ang level 16 spider monster ay may swordsmanship level 8. Bago pa niya maproseso yun, isang bugso ng mataas na pressure ng tubig ang tumama sa puno ilang pulgada lamang mula sa kanya. Tinamaan siya ng tilamsik at nakatanggap ng karagdagang 17 pinsala, napagtanto niyang naipit siya sa pagitan ng gagambang may talam sa itaas at ng alimango na nagpapaputok ng tubig sa ibaba. Tumingala siya sa nakakatakot na gagamba na humaharang sa kanyang daan, minumura ang kanyang malas,
habang pumipintig ang kanyang mata sa pagkaunawang muli siyang naipit sa isang dulo ng kamatayan. Sa lupa, muling tumutok ang dambuhalang latian na alimango at nagpaputok ng isa pang bubble barrage paitaas sa puno. Umiwas ang bida sa huling sandali, lumampas ang bugso ng tubig at tumama sa katawan ng gagambang halimaw. Dahil sa lakas ng tama, naputol ang paa ng gagamba mula sa puno. Napatingin siya sa kanyang naputol na paa na may matinding galit. Galit na galit sa hindi inaasahang pag-atake, at agad na gumanti sa pamamagitan ng pagbuga ng isang bugso ng puting sapot patungo sa alimango. Tumama ang sapot ng gagamba sa dambuhalang latian na alimango, pinabagal at pinigilan ang mga galaw nito. Sinamantala ang pagkakataon, tumalon pababa ang gagambang halimaw at ginamit ang arachnid slash sa matigas na shell ng alimango. Gumamit ang alimango ng crustacean carapace, pinatigas ang kanyang baluti upang harangan ang paa ng gagamba. Gumanti ito ng crustacean clamp, malakas na isinasara ang mga sipit, habang ginamit ng gagamba ang arachnid silk control upang umiwas sa mga pang-ipit. Nainis ang alimango sa malagkit na mga sapot na bumabalot sa kanyang mga sipit. Samantala sa mataas na puno, pinanood ng bida ang kaguluhan, sa loob-loob niya. Nagdiwang siya na ang kanyang plano, ang pagharap-harapin ng kanyang mga kaaway, ay nagtagumpay. Nagngangalit ang labanan, bumubula ang bibig ng alimango habang pilit nitong inaalis ang sapot sa kanyang mga sipit. Sinamantala ng gagambang halimaw ang sandali, naghatid ng isang eksaktong hiwa sa tangkay ng mata ng alimango, ngunit mabilis niya itong naiwasan at naharangan gamit ang kanyang pansipit. Sumitsit ang gagamba, handang sumunod na umatake, ngunit marahas na iwinasiwas ng dambuhalang latian na alimango ang napakalaking sipit nito, handang tapusin ang gagamba sa mabigat na hampas. Pero nagawang tumalo ng maliksi ang gagambang halimaw sa ere, iniiwasan ang magagaspang na atake ng alimango. Sa lupa, nagpupumiglas ang dambuhalang latian na alimango, ang isa nitong malaking sipit ay nakatali sa makapal na puting sapot. Sinamantala ng gagamba ang sitwasyon ng alimango, ginamit ng gagamba ang arachnid silk control, gumalaw sa nakakasilaw na bilis upang balutin ang crustacean sa isang bilangguan ng sapot. Hindi nagtagal ay wala nang magawa ang alimango at tuluyang nabalot ng sapot, habang umaakyat ang gagamba sa kanyang kabibe upang angkinin ang tagumpay. Mula sa puno, nanood ang bida, ang slime mold, na may pagtataka. Naisip niyang ang mabahong alimango ay parang nakatali na gaya ng binibente sa palengke, at namangha siya kung paanong ang maliit na gagamba ay napabagsak ang mas malaking mandaragit. Nakatayo ang gagamba sa ibabaw ng mukha ng alimango, handa nang kumain, tumingin pabalik ang alimango, bumubula ang bibig. Mabilis na nagtipon ang mga bula, kumikislap sa kakaibang presyon. Bigla, isang napakalaking talam ng pressure ng tubig ang sumabog mula sa bibig ng alimango kasabay ng nakabibinging ingay, nagawang makaiwas ang gagamba sa pag-atake na yun na tumama lang sa puno. Bigla siyang umikot at lumikha ng epo-ipong mga talam ng tubig upang umatake sa iba't ibang direksyon. Nahagip sa pag-atake, ang gagambang halimaw ay kaagad na hiniwa-hiwa sa himpapawid. Ang desperadong ganti ng pag-atake ng alimango ay nagpakawala ng isang bagyo ng mga water gun sa lahat ng direksyon. Isang ligaw na talim ng tubig ang humiwas sa puno, lumampas sa bida ng ilang pulgada lamang. Kinilabutan siya, napagtantong ang likas na pagnanais mabuhay ng alimango ang nagpagising ng isang nakapangangilabot na nakatagong kapangyarihan. Pagkatapos nito, bumagsak ang dambuhalang latian na alimango dahil sa matinding pagod. Nagbuga ng huling mahina at manipis na bugso ng tubig habang humuhupa ang adrenaline nito. Natapos ang labanan na ang spider monster ay naging tumpok ng mga pira-pirasong paa, at ang alimango ay nakahandusay, ubos ang lakas. Sumilip ang bida mula sa likod ng mga ugat ng puno, naghintay munang tuluyang huminto ang nakakatakot na mga atake ng tubig bago gumalaw. Nang matapos ang magulong tatluhang labanan, tumahimik ang kagubatan, wasak ang spider monster, at ang dambuhalang latian na alimango ay walang magawa, nakabalot sa sapot, nang makita niyang ligtas na, lumabas ang slime mold mula sa pinagtataguan. Lumapit siya sa nakapilming alimango at kinutya ito dahil sinayang nito ang lakas sa walang saysay na pagpapaputok ng tubig at nauwi sa kaiyahiyang kalagayan. Gayunpaman, naharap siya sa problema kung paano tatapusin ng matibay na nilalang, mapanganib ang pasokli nito. At hindi niya may pasok ang mga kabuti sa bibig nitong mahigpit na nakasara, nagpa siya siyang kumilos agad bago pa makabawi ang alimango. Naghanap siya ng sandata at napunta ang tingin niya sa isang malaking mabigat na bato sa malapit. Ikinalat niya ang katawan sa bato, sinusubukang isip-sip ito sa kanyang inventaryo gamit ang slime mold space, ngunit kumislap ang system error, kulang ang espasyo,
Napagtanto niyang ang laki ng kanyang imbakan ay nakadepende sa kanyang health points, na masyadong mababa matapos ang labanan para magkasya ang bato. Pinili ang pagpatay kaysa sa pag-iipon, isinuka niya ang buong koleksyon ng kabute upang magbakante ng espasyo. Nang malinisan ang inventaryo, matagumpay niyang naisip-sip ang napakalaking bato sa kanyang katawan. Bumukol ang kanyang dilaw na katawan dahil sa bigat, at bumagsak siya sa lupa na may mabigat na dagandong. Nagreklamo siya sa bigat, ngunit nagpatuloy, hinihila ang mabigat na katawan na puno ng bato. Dahan-dahan siyang umakyat sa puno at pamwesto sa itaas ng naipit na halimaw. Tumingin siya pababa sa alimango at idineklara na dumating na siya upang kunin ang buhay nito. Ginamit ang grabidad, tumalo ng bida ang puno at bumagsak na parang bato patungo sa target. Tumingala ang dambuhalang latian na alimango sa takot sa napakalaking dilaw na bagay na bumabagsak mula sa langit. Sa huling pagsubok, nagpaputok ito ng isa pang mataas na pressure ng tubig mula sa bibig. Tumama ang water jet sa bumabagsak na bato at slime, ngunit masyadong malakas ang momentum, na determinado na durugin ang kanyang kaaway. Naghandang salubungin ng alimango ang banggaan na may pagkabahala sa kanyang sitwasyon habang bumabalot ang anino sa ibabaw nito. Sa isang nakabibinging pagbagsak, bumagsak ang slime mold na may lamang bato sa shell ng alimango, lumikha ng napakalakas na shockwave. Nang hamupa ang alikabok, nakita ang bida na nakatayo sa durog na kabibe ng alimango, kinumpirma ng sistem ang pagpatay, ginawaran siya ng sapat na karanasan para sa level 14 at 0.5 skill points, natuwa siya dahil natapos na ang 3-way na labanan, at siya ang nag-iisang nagwagi. Nag-uumapaw sa tuwa dahil sa kanyang kaligtasan at tagumpay, humalakhak ng baliw ang bida, ipinagdiriwang ang pagiging huling nakatayo. Hindi na siya nag-aksaya ng oras at umupo sa kanyang sariwang napatay, masayang inanunsyo na oras na para kumain. Ang slime mold, sabik na sabik, ay naghanda upang tikman ang bunga ng kanyang paghihirap. Nakaupo siya sa nakataob na kabibe ng alimango na parang isang chef, inayos sa mga laman loob sa kabibe na tila mangkok ng sabaw, at ginamit ang isang piraso ng laman ng paa bilang kubyertos, binaliwala niya ang mga labi ng gagamba. Isinawsaw niya ang puting laman ng alimango sa masaganang dilaw na laman, handa ng kumain. Sa unang subo pa lamang ay nilamon siya ng sarap. Matapos ang mga araw ng pagkain ng amag na kahoy na parang panis na biskwit, kuhol, at mga insekto, ang sariwang lasa ng pagkaing dagat ay parang pagsabog ng lasa sa kanyang isipan. Sa wakas, sa unang pagkakataon mula nang muling mabuhay siya, natikman niya ang masarap na pagkain. Tumulo ang luha sa kanyang malagkit na mukha, napagtanto niya na ang masarap na pagkain ay talagang may kakayahang pagalingin ang emosyonal na trauma, talagang kailangan niyang mabuhay sa isekai na ito. Dahil tiyak na marami pang masasarap na pagkain ang naghihintay sa kanya sa hinaharap, siguro, dapat niyang palitan ang tema ng buhay niya at gawing parang isang gourmet anime simula ngayon. Kinain niya ang lahat, walang iniwan, at nagpasalamat sa regalo ng kalikasan, hindi niya maaaring aksayahin kahit isang piraso. Pagkatapos umupo sa isang troso, busog at kontento, ipinakita ng status window na siya ay level 14 na may 168 health points. Ramdam niyang ganap siyang nabuhay at puno ng enerhiya, dahil wala na ang gutom, nagpa siya ang bida na gamitin ang bagong lakas para sa isang eksperimento. Umupo siya sa harap ng isang bato at nagtuon sa panloob na estruktura ng kanyang katawan, pinisil niya ng mahigpit ang kanyang mga kalamnan, inilabas ang lahat ng lakas. Umumbok ang kanyang nag-iisang mata dahil sa presyon habang pilit niyang inilalabas ang isang bagay, sumisigaw sa loob-loob sa tindi ng pagsisikap. Hinihingal, tinitigan niya ang bato at inutusang lumabas ang kapangyarihan. Naalala niya ang bubble barrage ng alimango, at pinangatwiranan na ang mga kasanayan ay maaaring matutunan sa pamamagitan ng pagsasanay, pinipiga ng alimango ang tubig upang iputok ito, at naisip ng bida na dapat ay kayarin yun ng isang slime mold. May panibagong determinasyon, muli niyang pinisil ang kanyang panloob na likido habang binibigkas sa isip ang paglitaw ng atake. Sinubukan ng bida na gayahin ang atake ng alimango sa pamamagitan ng pag-ipit ng kanyang katawan. Nagpumiglas siya, ngunit ilang mahihinang talsik lamang ang bumulwak mula sa kanyang hulihan, at sa maling direksyon pa. Muli siyang sumubok, itinutok sa unahan habang umuungol sa pagpupumilit, ngunit ang dilaw na likido ay tumulo lamang ng mahina. Lubos na pagod, natunaw siya sa isang mumunting tumpok, nagreklamo siya na hindi niya makontrol ang direksyon o lakas ng likido, pakiramdam niya'y talunan siya. Ngunit ang pagkadismaya ay naging matibay na determinasyon, tumanggi siyang mabigo. Inagting niya ang buong katawan, pinipiga ang kanyang panloob na likido hanggang sa sukdulan.
Bigla, isang napakabilis na bugso ng dilaw na likido ang bumulwak mula sa kanyang katawan ng may napakalakas na puwersa, kasabay ng pag-activate ng Burst Level 1. Tumama ang projectile sa kabibi ng alimango at bumutas dito. Inanunsyo ng system na ang kanyang burst skill ay nag-evolve bilang isang bagong atake, Cytoplasm's Ray. Ipinaliwanag ng system na ginagamit ng kasanayang ito ang kanyang panloob na cytoplasm upang ilunsad ang sariling masa ng kanyang katawan bilang projectile. Tumawa ang bida sa tuwa, sabik na sabik sa kaalamang maaari palang mag-evolve ang mga kasanayan sa pamamagitan ng pagsasanay. Bigla siyang napahinto sa pag-aalala. Naalala niya na ang dati niyang mga skill ay may 5 minutong cooldown, at nagtaka kung ganito rin ba ang bagong atake. Upang subukan, agad siyang nagpaputok ng maraming beses. Sa kanyang galak, nakapagpaputok siya ng sunod-sunod na barrage, paulit-ulit na binubutas ang kabibi ng alimango, kinumpirma ng system na ang kasanayang ito ay walang cooldown, matapos ang tuloy-tuloy na pagpapaputok, nag-upgrade ang skill sa level 2. Gayunman, napagtanto niya ang mabigat na kapalit ng kapangyarihan, siya ay lumiit at naging parang manipis na patpat, nagbabala ang system na kritikal na ang kanyang kalusugan, dahil bawat putok ay gumagamit ng sarili niyang biomass at health points bilang bala. Habang kumakain, tinansya niya ang mga patakaran ng kanyang mga kasanayan bilang isang slime mold. Wala siyang magic, ang cytoplasm sa kanyang katawan ang kanyang pangunahing mapagkukunan sa laban, lahat ng kasanayan ay maaari lamang umunlad batay sa katangian ng mismong slime mold, kaya wala siyang koneksyon sa mga magic spell. Medyo nakakadismaya ito. Ngunit ang tanging paraan ngayon ay mag-decompose at ma-absorb ang mas maraming bagay. Ang maayos na paglaki ng kanyang katawan ay magiging daan patungo sa pagiging hari. Pagkatapos ay may isang ideyang pumasok sa kanyang isip, kung ang pagkain ay nakapagpapanumbalik sa kanya, paano kung kainin niya ang mga bahagi ng sarili niyang katawan na naputol kanina? Naghanap siya at nakakita ng isang malaking tipak ng kanyang dilaw na slime sa damuhan. Nakapagtataka kung gaano ito kalaki, at naisip niyang ganoon pala karaming slime ang nawala nang hiwain siya ng gagamba. Upang subukan ang teorya, idinikit niya ang hiwalay na piraso sa kanyang pangunahing katawan at inactivate ang reclamation habang inaabsorb ito. Bigla siyang nakaranas ng mga alaala mula sa perspektibo ng pirasong yun, nakita niya ang sarili niyang nakikipaglaban sa gagamba at ibinabagsak ang bato. Sa sandaling yun, nakaramdam siya ng kakaibang mga alaala na pumasok sa kanyang isip, kahit na wala naman siyang utak. Napagtanto niya na ang naputol na bahagi ay may sarili nitong kamalayan, dito niya naunawaan ang isang napakatalinong katotohanan tungkol sa kanyang katawan, ang mga naputol na bahagi, kahit kulang sa buong kamalayan, ay kayang mag-decompose ng mga bagay ng mag-isa, kapag muli niya silang inabsorb, makukuha niya ang HP at karanasang kanilang nakalap. Sa labis na tuwa, humuni siya ng isang himig, iniisip na nakahanap siya ng bug o exploit sa system. Iniisip niya ang pagpapadala ng maraming piraso upang magtrabaho sa iba't ibang lugar, na ginagawang maraming bibig ang dati ay iisa lamang, lubhang pinapabilis ang kanyang pag-level. Agad niyang sinubukan ang teoryang ito gamit ang division, humiwalay ang isang piraso ng kanyang dilaw na katawan, kapalit ang 10 health points. Parehong mukhang mahina ang pangunahing katawan at ang nahating bahagi, napagtanto niya ang isang limitasyon, kapag bumaba sa ilalim ng 30 ang kanyang health, papasok siya sa isang mapanganib na estado ng gutom. Dahil may max HP siyang 178, pinangatwiranan niyang kung may sapat siyang pagkain upang mapunan ang HP, maaari siyang lumikha ng kasing daming clone na gusto niya. Pinwersa niya ang kanyang katawan at marahas na hinila ang isang malaking tipak ng slime mula sa kanyang pangunahing anyo, tumanggap ng 30 damage upang makalikha ng isang malaking clone. Ang hiwalay na dilaw na slime ay gumalaw at umalan-alon ng mag-isa, pinatutunayan ang tagumpay ng eksperimento. Inisip niya ang sarili na may suot na ninja headband, napagtantong ang kakayahang ito ay parang shadow clone technique mula sa isang sikat na manga. Sa pananabik, itinaas niya ang kamao at idineklara na oras na para magsimula sa trabaho. Inutusan niya ang isang maliit na slime clone na i-decompose ang isang patay na kahoy, at inatasan ng iba patungo sa isang bante ng mga kabute sa malapit. Ipinakita ng status screen na siya ay isang level 14 slime mold na may 178 HP, at mga kasanayang tulad ng decomposition, pulsation, poison resistance, at cytoplasm jet. Nasiyahan siya sa kanyang estratehiya, magpadala ng mga clone upang mag-farm ng mga yaman habang siya ay nananatili sa likuran, kumakain ng natirang laman ng gagamba upang panatilihing ligtas at nasa buong kalusugan ang kanyang pangunahing katawan.
Habang pinag-aaralan ang kanyang katawan, inisip niya ang sarili sa isang astig na humanoid na anyong may baluti, pakiramdam ay napakalakas. Sinuri niya ang labanan, iniisip ang isang karaniwang tusok ng sandata na dadaan lamang sa kanya ng walang epekto. Pinangatwiranan niya na kahit isang normal na hiwa o isang malakas na hiwang enerhiya ay mabibigo, dahil ang kanyang likidong katawan ay basta na lamang muling magdurugtong, napagpasyahan niyang hindi siya kayang bantaan ng pisikal na mga atake. Ngunit biglang naging seryoso ang kanyang ekspresyon nang maisip niya ang nag-iisang bagay na kinatatakutan pa rin niya. Pinag-isipan niya ang kanyang pisikal na imyunidad at tinanong ang sarili kung siya ba ay tunay na hindi matatalo. Inisip niyang tamaan ng isang atake na mahika, at nagtanong kung kaya ba siyang patayin ng mahika kung nabibigo ang mga pisikal na atake. Naisip niya na marahil ay wala pa siyang nakikitang mahika dahil ang mundong ito ay tila isang mailap at mabangis na kaharian ng mga hayop. Naglatag siya ng bitag sa maputik na tubig, gamit ang maliliit na piraso ng kanyang dilaw na katawan bilang pain upang akitin ang biktima. Isang dambuhalang latian na alimango ang sumabog palabas ng tubig at sinunggaban ang pain, kasabay nito lumabas ang mga maraming alimango. Gayunman, naglatag siya ng bakas ng mga tipak ng slime mula sa tubig patungo sa damuhan, isang grupo ng mga alimango ang sumunod sa bakas ng pagkain, walang kamalay-malay na sila ay ginagabayan papasok sa isang sona ng kamatayan. Patuloy na nagsasalo-salo ang mga alimango sa mga dilaw na tipak, unti-unting gumagalaw papasok sa lupa. Sa itaas, nakakapit siya sa isang puno habang pinapanood ang mga alimango na magtipon sa ibaba. Nang matapos nilang kainin ang bakas ng pain, biglang tumingala ang mga alimango, napapansin ng isang dambuhalang aninong bumabagsak sa kanila. Muli niyang itinulak ang puno, ginamit ang grabidad bilang sandata. Bumagsak ang puno ng may nakapupuksa na lakas, agad na dinurog ang mga alimango. Nagdiwang siya sa ibabaw ng sanga habang sunod-sunod ang notification ng system. Ang pagkatalo ng 6 na alimango ng sabay-sabay ay nagbigay sa kanya ng sapat na karanasan upang umangat mula level 14 patungong level 15. Tumalon siya pababa at tinapos ang mga nakaligtas gamit ang isang bato, saka naghanda ng kumain matapos i-decompose ang laman ng alimango, ganap na naibalik ang kanyang kalusugan. Tiningnan niya ang malilinis na kabibe, nasiyahan sa episyenteng paraan ng kanyang pagfa-farm. Ngayong nasa mas mataas na antas na siya, nagpasya siyang magsanay sa labanan, naglatag siya ng isang kabibe ng alimango laban sa bato bilang target. Sa kanyang isip, isa siyang astig na gunslinger na naghahanda magpaputok ng kasanayang tinawag niyang plasmodial barrage. Sa realidad, nagpakawala siya ng mabilis at maraming dilaw na bala ng slime, tinatamaan ang target ng may bilis at lakas. Umusok ang target sa impact, at inanunsyo ng system na ang kanyang plasmodial barrage, cytoplasm jet skill ay nag-level up mula level 5 patungong level 6. Gayunman, may kabayaran ng may sensing pagsasanay, ang bida ay natuyot at lumiit, kritikal ang kanyang kalusugan dahil ginagamit niya ang sariling masa ng katawan bilang bala, habang kumakain siya ng kabute upang makarecover mula sa estado ng autophagia, napansin niya na matapos ang 2 araw ng matinding pagsasanay, kapansin-pansing bumuti ang lakas at accuracy ng kanyang mga atake. Sinuri niya ang kanyang stamina at napagtantong kaya lamang niyang magpaputok ng 30 cytoplasm jet bago malagay sa panganib ang kanyang kalusugan, naisip niya kung paano gawing mas nakakamatay ang mga ito nang hindi gumagamit ng mas marami sa kanyang katawan. May ideyang pumasok sa kanyang isip nang pulutin niya ang isang lasong kabute at isang bato, napagpasyahan niyang magdagdag ng mga sangkap sa kanyang bala. Pinag-isipan niya na ang pagbabalot ng lasong kabute sa slime projectile ay maaaring magdulot ng poison damage mula sa malayo. Gayun din, ang pagbabalot ng bato sa loob ng slime ay makapagpapalakas ng husto sa pisikal na impact ng putok. Agad niya itong sinubukan, nagpaputok siya ng bala na may lamang bato, at tumama ito sa target na may malakas na crack, pinatutunayan ang kapangyarihan nito. Nasiyahan, mayabang niyang tinawag ang sarili na isang henyo sa pag-imbento ng napaka-versatile na atake. Isang mahinang huni ang pumutol sa kanyang pagdiriwang, nakita niya ang isang kakaibang liwanag sa loob ng guwang ng isang puno sa malapit, at nagtaka kung ito ba ay ibon o mga alitaptap. Dahil sa kuryosidad, umakyat siya sa puno upang siyasatin ang tunog. Pagkatapos sumilip diretso sa kumikislap na butas, laking gulat niya nang harap-harapan niyang makita ang isang multo na kwago na nagliliwanag. Kinilabutan siya sa mahiwagang aura nito. Agad siyang nataranta, sumisigaw sa loob ng kanyang isip na tupad ang kanyang pinakakinatatakutan, nakahanap siya ng halimaw na marunong gumamit ng mahika. Sa takot sa isang spell, tumalon siya pababa mula sa puno at nagmamadaling gumapang palayo upang tumakas.
Ngunit hindi siya hinabol ng kwago, tahimik lamang itong nakaupo sa puno, pinapanood siyang tumakas. Hindi ito isang mabangis na hayop, kundi isang mahiwagang kasanayang tinatawag na symbiotic scrying. Sa malayong lugar, isang babaeng tao ang tumitingin sa kanyang kamay na parang teleskopyo, ang kanyang kanang mata ay nagliliwanag ng parehong bughaw na liwanag gaya ng kwago, tanda na iisa ang kanilang paningin. Siya ay nakasakay sa isang malaking baboy damo na may baluti kasama ang dalawa pang adventurer. Nang magtanong ang isang lalaking may balbas kung may nakita siya, sumagot ang babae na wala siyang nakitang mahalaga, isang kakaibang maliit na halimaw lamang. Nagpatuloy ang grupo ng mga human adventurer sa paglalakbay sa kagubatan, nagtaka ang mage na lalaki na wala silang nakikitang high-level monsters, inutusan ng babae ang kanyang alagang hayop na tinatawag na stillback na umamoy ng mabuti at gabayan sila patungo sa labasan. Sinabi ng lalaking may balbas na ang kanilang mahiwagang komunikasyon ay hindi na rin maabot ang guildmaster, lahat ng koneksyon ay tuluyan ng naputol. Samantala, ang slime mold ay nagpapanik, tumatakas ng buong bilis, naniniwalang namataan siya ng kwago, takot na takot siyang makagalit ng isang gumagamit ng mahika at alam niyang hindi niya kayang kalabanin iyon. Napaisip siya kung saang lugar ligtas na puntahan sa ngayon. Narating niya ang isang ilog, umaasang magiging ligtas siya sa kabilang panig, ngunit hindi niya alam kung paano tatawid. Naalala niya ang pisika at ang teorema ng momentum, inilunsad niya ang sarili sa ere, at sa kalagitnaan ng paglipad ay inactivate niya ang plasmodial barrage, hindi para umatake, kundi upang magpaputok ng slime projectile paatras bilang propulsion. Umepekto ang galaw, ngunit nagkakahalaga ito ng 80 puntos ng self-damage. Habang siya ay bumibilis pasulong, itinulak siya ng puwersa pataas sa mga puno, at madali niyang nalampasan ang ilog. Bumagsak siya sa kabilang panig na nakasandal sa puno, pagod ngunit panatag, iniisip na nakatakas na siya sa panganib. Kumain siya ng patay na kahoy upang makabawi ng kalusugan, napagtantong kahit malakas siya para sa kanyang level, ang isang mas mataas na antas na kalaban ay kayang pumatay sa kanya agad. Biglang bumaba sa kanya ang isang nakakatakot na presyon, isang madilim at nag-aapoy na pulang aura. Nanigas siya, naramdaman ang presensyang mas nakakatakot pa kaysa sa terror bird na may buntot ahas, inakala niyang natuntun siya ng magic owl. Dahan-dahan siyang lumingon, ngunit napagtanto niyang hindi ang kwago ang pinagmumulan ng takot. Nakahandusay sa sahig ng kagubatan ang isang dambuhalang putol na kuko, na may puting kaliskis, sobrang laki nito na kayang durugin ang mga puno sa ilalim nito. Tinitigan niya ito ng may pagkalito, sinusubukang eproseso ng kanyang nag-iisang mata ang kanyang nakikita, isang higanteng daliri. Ang takot niya ay biglang napalitan ng ekstatikong kasakiman, nakita niya ang BS bilang isang maalamat na golden finger, isang terminong pangkwento para sa cheat o biglaang power-up. Alam niyang kung maa-absorb niya ang bahaging ito ng high-level na halimaw, makakamtan niya ang napakalaking kapangyarihan at posibleng makamit ang isang dambuhalang ebolusyon. Tumawa siya ng baliw sa tindi ng kanyang swerte. Agad niyang sinubukang kainin ang golden finger kaya umakyat siya dito, ikinalat ang kanyang katawan sa ibabaw ng mga kaliskis at inactivate ang dissolution skill upang masipsip ang kapangyarihan nito. Ibinalot niya ang kanyang mga slime tendril sa bagay, sinusubukang tunawin ang ibabaw, ngunit nahirapan siyang tunawin ito, masakit at napakahirap ng proseso. Biglang kumislap ang isang babala ng system, decomposition failed. Masyadong mababa ang kanyang skill o napakalaki ng agwat ng antas, na-activate ang invulnerability ng target, at itinaboy ng napakalakas nitong enerhiya ang kanyang mga selula. Sa halip na makakuha ng karanasan, patuloy siyang tumanggap ng pinsala habang sinusunog siya ng enerhiya ng daliri. Napagtanto niyang pinapatay niya ang sarili, kaya agad niyang inactivate ang autonomy, pinuputol ang koneksyon upang makatakas. May isang tipak ng kanyang katawan ang tumilapon palayo habang siya'y umatras mula sa bigong pagkain. Tiningnan niya ang daliri ng may pagsisisi, at nakita lamang ang mumunting dagdag 1 experience points. Minura niya ang sarili dahil hindi niya in-upgrade ang decomposition skill. Nanlumo siya, pakiramdam niya'y may hawak siyang napakalaking kayamanan na hindi niya magamit, napagtanto niyang hindi niya ito kayang i-decompose, at masyadong maliit ang kanyang inventory upang dalhin ito, kaya nagpasya siyang iwan muna ito, mag-grind ng levels, max ang kanyang skill, at bumalik na lamang balang araw. Ngunit habang binubuo niya ang planong yon, biglang yumanig ng marahas ang lupa sa ilalim niya. Sa kinalalagyan ng malaking kuko, biglang gumalaw ang lupa. Maya-maya, bamuka ang isang napakalaking butas at tuluyang nahulog ang malaking kuko kasama ang mga putol-putol na kahoy.
Nagulat ang slime mold sa kanyang nasasaksihan kaya agad siyang kumilos ng mabilis. Ginamit niya ang kanyang kakayahang plasmodial barrage upang makatakas at tumalon palayo sa kabilang puno. Ngunit napansin niyang gumalaw rin ang punong kanyang kinapitan, at dahan-dahan itong hinihigop. Natarante siya dahil apektado rin ang bahaging yun, wala na siyang matakbuhan. Di naglaon, tuluyan ang nilamon ng malaking kuko at ang mga punong nasa paligid nito. Sa sandaling yun, nagawa pa ring makatakas ng slime mold at mabilis na lumayo sa lugar. Nagtago siya sa ilalim ng ugat ng puno, nagrereklamo kung gaano nakakatakot ang mundong ito. Napagtanto niyang habang mas malayo ang kanyang nararating, mas lalo niyang nararamdaman ang kanyang kaliitan, iniwan niya ang kanyang kayabangan at bumalik sa pinagmulan, nagtatago at nagdedecompose ng patay na kahoy upang palakasin ang sarili. Sa ilalim ng lupa, ligtas sa kanya, makikita ang mga uod, mga hiyas, at isang nakabaong mimic monster na naghihintay sa dilim. Sa malalim na ilalim ng lupa, ang naputol na daliri ay tumigil matapos hinigop pababa. Makikita sa ibaba na parabang nilalamon ito ng isang nilalang na may nakakatakot na presensya. Sinuri ng slime mold ang kanyang mental map, ang golden finger ay nasa malayong hilagang silangan, at ang mahiwagang kwago ay nasa timog kanluran, na ilalagay siya sa isang ligtas na zona sa loob ng siksik na kagubatan. Nakakita siya ng isang makapal na puno at nagtatag ng pansamantalang base, balak magpahinga at kunin ang kanyang mga clone kinabukasan. Gamit ang dissolution skill, kumapit siya sa punong kahoy at sinimulang tunawin ang balat nito. Nagplano siya ng isang makitid na pasukan upang hadlangan ng malalaking halimaw, habang ginagawa namang maluwang at komportable ang loob. Sa ganitong paraan, ang medyo mas malaking halimaw ay hindi makakapasok. Inisip niyang may suot siyang hard hat at masiglang sinimulan ang kanyang proyekto ng paghuhukay. Tinunaw niya ang kahoy, naghukay paloob sa puno upang matirhan ng ligtas. Nagtanim siya ng isang maliwanag na kabute na naglalabas ng mahinang lason kasama ng bughaw na liwanag nito. Pagod ngunit kontento, bumagsak siya sa isang higaan ng lumot na kanyang tinipon. Hinangaan niya ang natapos na tahanan, may bato ng mesa para sa pagkain at naliligo sa liwanag ng kabute. Ang pansamantalang base ay may matalinong disenyo, isang lasong kabute ang nagsisilbing takip sa pasukan, may lagusang papunta sa huwad na silid panlinlang sa ibaba, at isang lihim na daanan patungo sa tunay niyang ligtas na silid sa itaas. Pakiramdam niya ay nagtagumpay siya, iniunat ng slime mold ang isang tentacle na may hawak na sanga, humiga sa higaan ng lumot habang inangata ang sanga na parang tabako, tinatamasa ang pakiramdam ng pagkakaroon ng ligtas na tahanan. Ngunit naputol ang kanyang pahinga ng isang malakas at paulit-ulit na ugong na nagpapayanig sa kahoy. Naiinis at nagagalit, inilabas niya ang ulo mula sa guwang at sinigawan ang ingay na tumigil na. Nakita niya ang isang malaking grupo ng mga putakti sa bubungan ng kagubatan, sa halip na matakot, pinagmasdan niya ang kanilang bilang at nagkaroon ng ideya. Ang mga higanteng putakti ay nagliliparan sa kagubatan, nagbabantay sa kanilang teritoryo. Mula sa kanyang taguan, nagpaputok ang slime ng isang cytoplasm jet, tinamaan ang isang putakti sa ere at dinurog ito. Pagkatapos ay umupo siya ng lantad sa bungad ng kanyang base, nagsisilbing painat ng asar sa grupo ng putakti upang galitin sila. Galit na galit, sumugod ang grupo ng putakti sa puno, handang tusukin ang slime. Mabilis siyang umatras paloob sa makitid na butas, dahilan upang pamalya ang mga atake o maipit ang mga putakti. Galit na galit nilang inatake ang pasukan, walang kamalay-malay sa kanyang bitag. Ligtas sa loob ng kanyang kuta, napabuntong hininga ang bida. Natuklasan niyang ang malagkit niyang katawan ay parang flypaper, ang mga umaataking putakti ay dumikit at natrap, at inabisuhan siya ng system na nakakakuha siya ng experience points ng halos walang kahirap-hirap. Nang makita niyang gumagana ang plano, lalo siyang naging ambisyoso, tumigil siya sa pag-atake at hinayaang makalipad ang dalawang nakaligtas. Tahimik niya silang sinundan sa kagubatan hanggang sa isang napakalaking pugad ng putakti sa mataas na bahagi ng mga puno. Mula sa isang sanga, pinagmasdan niya ang kanilang punong tanggapan. Kumitid ang kanyang mata habang binabalak niyang wasakin ang pugad. Nagpakita siya, nakuha ang atensyon ng mga bantay putakti, agad naglabas ng pheromone signal ang mga bantay, binabalaan ang buong kolonya. Umalingaw-ngaw ang isang napakalakas na ugong habang libu-libong putakti ang bumuhos palabas. Nanatili siyang nakatayo, iniisip na dahil walang silbi ang mga tibo laban sa kanyang katawan, mas maraming kalaban ay mas maraming experience points lamang. Ngunit gumamit ang mga putakti ng isang hindi inaasahang estratehiya, pinalibutan nila siya,
bumuo ng isang masikip at nanginginig na bola, at sabay-sabay na pinagaspas ang kanilang mga pakpak. Ang alitan ay lumikha ng matinding init, parang isang hulno, isang babala ng sistema ang kumislap, kritikal na ang temperatura at namamatay ang kanyang mga selula. Natarante siya habang tuloy-tuloy na tumatanggap ng pinsala, nagulat na kaya pala siyang lutuin ng buhay ng mga putakti. Tumanggi siyang maging pagkain, gumanti ang slime mold gamit ang kanyang plasmodial barrage. Pinaira piraso ng mga slime na bala ang mga manggagawang putakti at nabasag ang kanilang formation. Nagbago ang takbo ng labanan nang may bagong kalaban na lumitaw, isang mabigat na unit na hinaharangan ang kanyang mga putok gamit ang kalasag na gawa sa beeswax. Hindi umubra ang kanyang pag-atake kaya napaatras siya nang tumama ang kalasag ng putakti. Kumapit siya sa sanga, napagtantong mas malakas ang pangunahing mga bantay ng hive kaysa sa mga scout na nakalaban niya kanina. Tiningnan niyang mabuti ang putakti, saka bigla niyang hinugot ang kanyang pantusok. Iwinagayway nito ang kanyang pantusok at nagbuo ng kumikislap na mahiwagang bilog sa itaas. Na-activate ang Swarm Summon skill, isang napakalaking hukbo ang bumaba mula sa hive, lubos na natakot ang slime sa kanyang nasasaksihan. Malinaw ang herarkiya ng kalaban, mga manggagawang putakti, depensa, mga bantay na putakti, at isang Wasp Mage Commander. Nang inig siya sa pagkaunawang kaharap niya ang isang evolved na anyo na gumagamit ng mahika, ang kanyang pinakakinatatakutan. Malamig na naglabas ng utos ang Wasp Mage, sumisid ang mga armadong bantay upang siya'y patayin, pinakawalan niya ang kanyang plasmodial barrage, nagpapaputok ng dilaw na slime sa paparating na hukbo, mabisa ang atake, pinapasabog ang mga insekto mula sa himpapawid sa buong kanupya. Ngunit dahil sa dami ng kalaban, napilitan siyang magpaputok ng walang tigil, nauubos ang kanyang cytoplasm, bumababa ang kanyang kalusugan ng 10 puntos bawat putok at nanunuyo ang kanyang katawan. Upang mapanatili ang opens iba, gumamit siya ng matalinong estratehiya, habang nagpapaputok, iniangkle niya ang sarili sa sanga at ginamit ang decomposition upang sumipsip ng sustansya mula sa kahoy, nagre-regenerate ng 10 HP bawat atake upang tumbasan ang gastos. Sa kabila ng walang hanggang bala, ipinagpatuloy ng mga bantay na putakti ang pag-atake, isa sa kanila ang nagtaas ng kalasag na beeswax, sinasangga ang mga atake. Kaya nainis siya, alam niyang kailangan na niya ang huli niyang bato upang palakasin ang isang projectile at basagin ang depensa. Nang makita niyang pumapalya ang kanyang mga atake, 2 bantay na putakti ang sumisid upang tapusin siya. Bumagsak sila sa kanya, sinasaksak ang kanyang malapot na katawan, ngunit ang pisikal na kontak ang kanyang espesyalisasyon. Kinutya niya ang mga sundalo sa paghahatid ng kanilang sarili sa kanyang pintuan, habang binabalot ng kanyang katawan ang mga ito, naipit ang mga bantay sa likido. Unti-unting natunaw ang kanilang baluti habang sila'y kanyang binubulok ng buhay. Matapos bulukin ang mga kalaban, nagpasya siyang angkinin ang kanilang kakayahan. Nag-update ang kanyang inventaryo, may mga sibat ng putakti at isang karayom ng putakti mula sa mga bantay, ngunit nagbabala ang sistema na puno na ang kanyang imbakan, kaya't kailangan niyang gamitin agad ang mga ito. Nag-improvise siya, binalot ang isang matalim na sibat ng putakti ng kanyang slime bilang core ng projectile, pinaikot ito ng mabilis para sa katatagan at lakas. Pinaputok niya ang pinahusay na bala sa isang bantay na putakti, nabiyak ang kalasag na beeswax at tinuhag ang sundalong nasa likod nito. Nang makitang wasak ang kanyang bantay, napagtanto ng Wasp Mage na nabasag na ang kanilang depensa, iwinagayway nito ang kanyang pantusok bilang pagsunod. Nagkawatak-watak ang buong pulutong, binasag ang pormasayon at bumalik sa hive, iniiwan ang pag-atake. Nanatili siya sa sanga, pinagmamasdan silang umalis, ngumiti siya, naniniwalang umatras sila dahil kinatakutan ang kanyang kapangyarihan. Ngunit sa sandaling yun, may binabalak ang Wasp Mage, kasabay nito, naglabas siya ng isang magic circle sa ilalim niya. Lalong umiinit ang labanan habang bumubuo ang Wasp Mage ng umiikot na bowl ang gintong enerhiya. Nang makita ang kumikislap na likido, naabala ang slime mold, mukha itong pulot at gusto niyang tikman kahit nasa gitna ng laban. Ngunit hindi pagkain ang inaalok ng mage, itinaas nito ang tungkod at sinindihan ang globo, inihagis ang spark ember. Ipinadala ng Wasp Mage ang apoy pababa, na parang meteor. Tinamaan ng atake ang slime mold ng 70 pinsala, napasigaw siya habang bumabagsak ang kanyang kalusugan. Hindi huminto ang mage, sunod-sunod na naglunsad ng nagliliyab na mga projectile sa walang tigil na pag-atake. Nagpumiglas palayo ang slime mold, na pagtantong kontra sa kanyang katawan ang apoy, pinaghalo ng atake ang apoy at malagkit na pulot para sa splash damage,
Kahit bahagya siyang nag-regenerate, alam niyang hindi siya mananalo kaya nagpa siyang tumakas. Dali-dali siyang umiwas habang sumasabog ang mga salamangka sa balat ng puno sa paligid niya. Upang pabagalin sila habang umatras, lumingon siya at pinaputok ang kanyang Plasmodial Barrage, isang bug zone ng dilaw na slime patungo sa Wasp Mage. Dalawang nakabaluting putakti ang sumulong upang salagin ang atake. Ginamit nila ang Twin Beeswax Barrier, pinagsamang mga kalasag na bumuo ng berdeng pader na hamarang sa slime at nagprotekta sa Mage. Habang nakakapit sa puno at umuulan ng apoy, nagreklamo ang slime mold sa lakas ng kanilang depensa. Tinatanggap ang pagkatalo, dumulas siya pababa ng punong kahoy at tumakas habang winawasak ng mga pagsabog ang kahoy sa likuran niya. Gumamit ang Wasp Mage ng makapangyarihang salamangka, Swarm Summon, upang tumawag ng mga dagdag na puwersa mula sa pugad. Lumitaw ang bagong kalaban, ang Self-Destruct Bee, namamaga sa enerhiya, ang kumikislap nilang mga tiyan ay umiilaw palabas upang ipagtanggol ang pugad. Sumugod ang parang Suicide Squad na putakti, sa isang maramihang pag-atake. Sumisid sila na parang bomba sa punong kahoy na pinagtataguan ng slime. Sa sabay-sabay na pagtama, sumabog sila, nagdulot ng sunod-sunod na pagsabog na nilamon ng apoy ang lugar. Tumalo ng slime mold mula sa nasusunog na puno upang iwasan ang apoy at lumapag sa mas mababang sanga, sinipsip ng kanyang malapot na katawan ang bagsak. Ngunit nakita siya ng Wasp Mage at inutusan ng mga kawal na putulin ang kanyang daan ng pagtakas. Naramdaman ng slime ang marahas na pagyanig ng sanga. Nakita niya ang dalawang dambuhalang putakti na nilalagari ang sanga, naputol ito at nahulog ang slime mold. Habang nahuhulog, nakita niya ang isang bitag sa ibaba at daan-daang self-destruct bee ang naghihintay sa itaas. Inihanda ng Wasp Mage ang huling atake, bumubuo ng napakalaking bowl ang dilaw na enerhiya na parang araw. Ibinato nito ang dambuhalang salamangka pababa. Sumalagpak ang bolang apoy patungo sa slime at sa mga bubuyog, malinaw na handa ang mage na isakripisyo ang sarili nitong mga kawal para sa pagpatay. Pinanood ng slime ang pagbagsak ng atake, na puno ng nakakasilaw na liwanag ang kanyang paningin na may pagkabahala. Tumama ang salamangka, nagdulot ng napakalaking pagsabog, isang ulap na hugis kabute ang umangat sa ibabaw ng gubat, tanaw mula sa malayo. Habang humuhupa ang alikabok, ibinaba ng pagod na Wasp Mage at ng mga bantay ang kanilang mga sandata, naniniwalang wala na ang banta. Umulan ang nagliliyab na piraso ng kahoy, ang tanging bakas ng winasak na lugar. Tumahimik ang gubat at bumalik ang mga bantay sa kanilang mga tungkulin. Ngunit may biglang kaguluhang umagaw ng pansin nila, dalawang bantay na may dalang mga supply pauwi sa pugad ang napatigil sa ere. Nanlaki ang mga mata ng Wasp Mage sa gulat, na pagtantong hindi sila nag-iisa. Bigla, sumabog palabas ang slime mold mula sa balat ng puno sa likuran nila sa isang biglaang pag-atake. Bago pa makarik ang mga insekto, sumugod sa hangin ang dilaw na mandaragit. Nilamon ng slime ang mga bantay, banihag sila, at tinukso, sinabing wala ng depensa ang loob ng pugad. Nakaligtas ang slime mold sa naunang atake sa pamamagitan ng isang matalinong plano, sa halip na basta magtago, kinain niya ang kahoy at gumawa ng lihim na lagusan papasok sa pugad. Bago ang pagsabog, gumastos siya ng 150 HP upang lumikha ng split body clone, iniwan ito sa labas bilang pain. Umepekto ang plano, tinutok ng mga putakti ang kanilang atake sa pain, habang ang tunay at mas maliit na slime ay nakalusot sa gulo at umakyat sa puno. Ngayon, binutas ng slime mold ang pader ng pugad at pumasok ng malalim sa teritoryo ng kaaway. Ginamit niya ang search skill, ikinakalat ang kanyang katawan upang imapa ang mga lagusan. Gumalaw siya sa mga pasilyo, dinaanan ng imbakan ng pagkain dahil hindi yun ang target. Sinilip niya ang silid ng malalaking uod ngunit binaliwala rin. Nakakita siya ng gintong silid na puno ng mga pulot, pukyutan, lubhang nakatutukso, ngunit nanatili siyang nakatuon at iniwan muna ang pulot habang hinahanap ang ubod ng pugad. Sumabog palabas ang slime mold mula sa lupa patungo sa pinakamalalim na silid ng pugad. Agad niyang namataan ang walang depensang target, ang reynang putakti. Isang napakalaki at hindi makagalaw na nilalang, kumakain upang makalikha ng mas maraming kawal. Naalerto ang mga tagapagtanggol, umikot ang mga bantay at ang mage, na pagtantong nalampasan ang kanilang mga depensa. Ang Royal Guard, pinamumunuan ng galit na Wasp Mage, ay tumitigsa ng himasok na may nagliliyab na pulang mga mata. Umakyat ang slime sa tiyan ng reyna, may hawak na bato sa ibabaw ng kanyang ulo, at nagbabala sa mga bantay na bihag niya ang reyna.
Nanginginig sa takot ang Reyna habang nakaamba ang bato. Ngunit nagkamali ng kalkula ang slime, sa halip na sumuko, iniutos ng nagngangalit na Wasp Mage ang agarang pag-atake. Sumunod ang mga bantay, sumugod upang patayin ang nanghimasok, binaliwala ang panganib sa kanilang Reyna. Lumaki ang mata ng slime sa pagkaunawang bigo ang negosasyon. Wala na siyang pagpipilian, ibinagsak niya ang bato, marahas na pinatay ang Reyna, napalipad ang ulo nito sa ere. Napatigil sa pagkabigla ang Wasp Mage nang masaksihan ang pagkamatay ng puso ng kolonya. Agad ang naging epekto nito sa labas, libu-libong putakti ang nawalan ng kakayahang lumipad at bumagsak mula sa langit. Sa loob, bumagsak ang mage at ang mga bantay, ipinaliwanag ng slime na ang Reyna ay isang host machine, at kung wala siya, mamamatay ang buong kolonya. Sa kanyang matalim na tingin, una niyang naisip na makipagnegosasyon sa kanila. Gayunman, malinaw na kahit may istrukturang panlipunan ang mga mababang antas na halimaw, nananaig pa rin ang kanilang mga likas na instinct, habang nalalagas ang kolonya, inanunsyo ng sistema na umangat ang kanyang antas mula level 15 patungong level 17. Sa tahimik na gubat na naliliwanagan ng buwan, isang system notification ang nagkumpirma na maaaring mag-level up ang slime mold, matapos wasakin ng pugad, tumalon siya mula sa puno at lumapag sa gitna ng mga patay na self-destruct bee. Nagbabala ang sistema na ang bee-waste ay titigil sa pagbibigay ng karanasan sa loob ng 24 na oras, at ang pansamantalang health boost niya ay mawawala rin sa lalong madaling panahon. Binuksan niya ang kanyang status window, umabot na siya sa level 21 na may 918 HP, bumuti ang kanyang mga kasanayan, ang pulsation ay nasa max level na, ang poison resistance ay level 7, at mayroon siyang bagong kasanayan, Central Command level 2. Nalito siya sa bagong Central Command skill, sinubukan niyang magdagdag ng skill points, ngunit walang nangyari, naisip niyang baka wala itong silbi dahil wala naman siyang inuutusan. Sinubukan niyang i-upgrade ang decomposition, ngunit may babalang nagsabing ang racial skills ay gumagaling lamang sa pamamagitan ng pagsasanay, bigo, pinili na lang niyang i-max ang pulsation. Dahil sa pagtaas ng kanyang kalusugan, lumawak din ang espasyo ng kanyang inventaryo. Puno ito ng kumikislap na Hornet Monster Honey, ayon sa description, nakakabawi ito ng 400 HP, kaya isa itong mahalagang kayamanan. Pagod na pagod matapos ang pagsalakay, umupo ang slime mold sa damuhan, hinihingal at sinusubukang habulin ang hininga, napapalibutan ng mga patay na insekto. Naisip niya kung bakit nakakaramdam siya ng masalimuot na emosyon gayong isa siyang slime at wala naman siyang puso. Nagmuni-muni siya sa kanyang paglalakbay, inaalala ang mga kaaway na kinain niya upang mabuhay, isang acid snail, isang spider monster, at isang dambuhalang swamp crab. Ang landas ng kanyang paninila ay naghatid sa kanya mula sa mga insektong biktima hanggang sa pagsira ng isang buong kolonya ng hornet. Bigla, nagkaroon siya ng isang trahedyang vision, isang alaala mula sa kanyang biktima, isang batang alimango ang nagtanong sa kanyang ina kung bakit hindi pa umuwi ang kanyang ama para maglaro. Ipinakita ng vision ng ama ng alimango na tumatawag sa kanyang asawa, sinabi nitong may kausap siyang mga kliyente at hindi pa makakauwi. Inaliw ng ina ang kanyang anak, sinasabing nagsusumikap ang ama para sa kanila. Isang orasan na hugis alimango sa dingding ang nagpapakitang malapit na ang hating gabi. Nabahala ang ina nang hindi tumawag ang kanyang asawa, iniisip na baka nalasing ito, sinabi niya sa anak na hanapin na nila si Daddy Crab. Naglakad sila sa madilim na gabi. Kumanta ang bata tungkol sa isang bagyo at pinatahimik siya ng ina dahil gabi na, baka makadistorbo sila sa kanilang kapitbahay, hindi nila alam na matagal nang nakain ng slime ang ama. Sa isang madilim na eskinita, umuuga ang ama habang may hawak na bag, nakita ng batang alimango ang anino at masayang sumigaw na bumalik na ang kanyang ama, tumawag ang ina, nagtataka kung bakit papalayo ang figure sa kanilang tahanan. Nang makita niyang pasuray-suray ito, inakala niyang lasing ang asawa at sinabihan ng anak na tulungan siya. Masayang tumakbo ang bata patungo sa anino, lumingon ng pigira, hindi ito ang ama, kundi isang mutated na slime mold, ibinulong ng halimaw na masarap ang kanyang ama, napatili ang bata sa takot. Nayanig sa vision, nagpanik ang slime mold, na pagtantong siya ay naging kontrabida. Sinubukan niyang pakalmeyan ng sarili sa madilim na gubat. Sinabi niya sa sarili na sobra lang ang kanyang iniisip dahil may isip pa siyang pantao, bilang isang halimaw sa mundong ito, hindi niya kayang kontrolin ang mga damdaming puno ng pagkakasala. Nakita niya ang mga matang mandaragit sa dilim, na kung hindi siya ang mangangaso, siya ang mabibiktima, ang mahina ay pagkain ng malakas,
ang kaligtasan ng mga pinakamahusay ang umiiral, ito ang batas ng kalikasan, upang mabuhay sa sitwasyong ito. Ang tanging pagpipilian niya ay maging mangangaso o mag-decompose. Nakatuon sa kaligtasan, nagpasya siyang hanapin ang clone na pinakawalan niya kanina upang makita kung ano ang nakalap nito. Mabilis na tumalon ng slime mold sa ilalim ng gubat, lumukso sa mga palumpong patungo sa direksyon ng kanyang clone. Nakita niya ang maliwanag at mainit na liwanag na sumisilip sa pagitan ng mga puno, isang siga ng apoy. Naging mausisa at maingat siya, gumalaw sa mga palumpong para mas makita, iniisip kung may mga tao sa paligid. Sumilip siya sa mga dahon, bumilis ang tibok ng kanyang puso nang makumpirma ang hinala, mga tao. Nakita niya ang tatlong adventurer na nagpapahinga sa tabi ng apoy. Sinabihan niya si Nia Rose ng kanyang kasamahang nakahiga at nagbabasa kung hindi ba siya natatakot na matusok ang sarili habang nakasandal sa baboy na yun. Nabigla at kinabahan ng slime mold na makakita ng mga tao sa mundong puno ng mga halimaw. Sa kampo, ang pink-haired na scout na si Nia Rose, si Rank, ay nakasandal sa isang natutulog na nakabaluting baboy. Hinaplos niya ang halimaw na si Little Stillback, pinasalamatan ito sa pagtukoy ng daan. Ang may balbas na mandirigmang si Ray Carter, B-Rank, ay humingi ng paumanhin sa kanyang koponan, sinisisi ang sarili sa pagkakaligaw nila habang hinahanap ang kanilang target. Samantala, ang nakatalukbong na figurang nagbabasa ng libro, si Cole Fern, B-Rank, ay sinusuri ang kanilang kalagayan. Sinabi niyang putol ang magic communication at parang isang labirinto ang gubat, pinayuhan niya si Ray na huwag sisihin ang sarili dahil hindi mahuhulaan ang mga anomalya. Iminungkahi ni Cole na magulat sila sa simbahan kapag nakalabas na sila. Sa kanilang usapan, nabunyag na 2 taon nang nawawala ang guildmaster. Dagdag ni Cole, may mga chismis na pinaghihinalaan ng simbahan ang kanilang guild bago pa siya mawala. 10 taon na ang nakalipas, itinatag ng guildmaster na si Gunn ang 100 Style Guild batay sa pilosopiya ng pagkakapantay-pantay, na may motong, walang panlilinlang, walang pang-aabuso, walang kasamaan. Sumikat ang guild dahil sa kanilang pagkabukas palad at pagkakaisa, ngunit ang mabilis nilang paglago ang umakit sa hinala ng simbahan. 2 taon na ang nakalipas, tumanggap si Gunn ng misyon mula sa Papa patungo sa Swamp Forest at hindi na muling nakita. Sinabi ni Ray Carter na kung wala ang kanilang maestro, gumuho ang guild. Pinasalamatan niya sina Nia at Cole dahil sila lamang ang sumama sa kanyang search squad. Mapagpakumbabang sinabi ni Nia Ross na malaki ang utang na loob niya kay Gunn. Kung hindi dahil sa guild nito na tumatanggap ng lahat, ang kanyang espesyalisadong propesyon ay sana'y pumihil sa kanya na maging isang adventurer. Si Cole, patuloy na nagbabasa, ay sarkastikong nagsabi na kaya namang kontrolin ni Nia ang mga halimaw na may mahika, kaya tiyak na aagawan siya ng ibang mga guild, hindi niya kailangang mag-alala sa kanyang kinabukasan. Nainis si Nia at sinigawan si Cole na manahimik at matulog na, agad namang humingi ng paumanhin si Cole nang mapagtantong tinamaan niya ang damdamin nito. Samantala, pilit na nakikinig ang slime mold mula sa mga palumpong. Mga salitang tulad ng guild at simbahan lang ang kanyang naririnig, napagtanto niyang mahalaga sa kanyang kaligtasan ang pag-unawa sa politika ng mundo ng mga tao. Ginamit niya ang kanyang kakayahang magbago ng hugis, iniunat ang isang patag na litid mula sa palumpong papunta sa lupa upang magsilbing tagasalo ng tunog. Ngayon, may sensinang nakikinig ang slime mold mula sa damuhan habang nag-uusap ang mga adventurer na walang kamalay-malay. Naputol ang pagbabasa ni Cole nang biglang may nararamdaman siya at kalmadong nag-anunsyo na may halimaw sa malapit. Napagtanto ng slime mold na natuklasan siya at nagpanik bago pa niya maibalik ang litid. Isang ice spike na inihagis ni Cole ang sumabog mula sa lupa, tumusok sa litid. Matindi ang pinsala, isang system notification ang nagsabing super effective ang frost effect, binawasan ang kanyang bilis ng 70% at iniwan siyang nanginginig. Desperado, hinailan ng slime ang nagyayelong litid pabalik sa mga palumpong, nag-iiwan ng bakas ng yelo. Sinabi ni Cole sa kanyang mga kasama na naasikaso na niya yun, inihanda ni Rake ang kanyang kalasag at nagtanong kung nasaan ang kalaban, habang inutusan ni Nia ang kanyang baboy, si Little Stillback, na magsiyasat. Nang makita ito ng mga adventurer, sila ay nagulat at napuno ng pagtataka. Sinisinghot ni Little Stillback ang nagyelong slime, iniisip kung pagkain ba ang dilaw na bukol. Napagdesisyonan nitong isa itong nagyelong merienda at kinagat ang slime. Sa hindi kalayuan sa loob-loob niya, sumisigaw ang slime habang ninunguya, nanlaki ang kanyang mata sa takot at sinubukang tumakas, akala ito na ang kanyang wakas, sigurado siyang mamamatay siya sa bibig ng baboy.
Sa mismong sandali na handa na siyang mamatay, sumigaw si Nia sa baboy na huwag kainin ang kakaibang nilalang. Pinangaralan niya ang alaga na huwag pumatay ng walang pinipili, at itinuring ang slime mold bilang isang hindi mapanganib na maliit na halimaw. Inutusan niya ang baboy na iluwa ito. Sumunod ang nakabaluting baboy at iniluwa ang slime mold bilang isang buo-buong laway. Sinalo ni Nia ang malagkit na nilalang, tiningnan niya ito na may mainit ng ngiti, sinabi niyang pamilyar ang pakiramdam nito at tinanong ang munting halimaw kung gusto nitong pumasok sa isang kontrata kasama niya. Napuno ng tuwa ang slime mold at itinuring siyang isang anghel, sa isip niya, sumisigaw siya ng oo, naniniwalang sa wakas ay nakatagpo na siya ng isang mahiwagang ugnayan. Ngunit sumingit si Ray Carter at pinagalitan si Nia sa pakikipaglaro. Sinabi niyang kailangan nilang ipunin ang kanilang mana upang makatakas sa gubat, hindi ito sayangin sa isang low-level na slime. Sinubukan ng slime mold na sumigaw na isa siyang slime mold, ngunit walang tunog na lumabas. Sumang-ayon si Nia at inilapag ang slime sa damuhan. Nadismaya ang slime nang mapagtantong hindi siya naririnig ng mga tao, ayaw sumuko, nagpasya siyang gumamit ng galaw ng katawan para makipag-usap. Pinilipit niya ang kanyang dilaw na katawan, iniunat ang mga litid upang bumuo ng mga hugis sa lupa. Itinuro ni Rick ang kakaibang kilos kay Nia, na nagtataka kung anong nangyayari. Mayabang niyang binuo ang mga karakter na Chino gamit ang kanyang katawan, kumpiyansang mapatutunayan nitong matalino siya. Ngunit pamaalya ang plano, maling naunawaan ni Rick ang mga karakter at tinanong kung gumagawa lang ba ng dumi ang slime. Nalito si Nia at hindi sigurado kung ano ang ginagawa nito, bigong-bigo. Napagtanto ng slime na ang mga tao sa mundong ito ay hindi marunong bumasa o magsalita ng Chino, sumuko siya sa pakikipag-usap, natatakot na baka patayin siya kung masyado siyang kakaiba. Inaliw niya ang sarili sa isip na kahit papaano ay may mga tao sa mundong ito, kahit hindi pa niya sila makausap.